Biglang sumiklab ang apoy sa ibabaw ng lutuan, at naging isang aninong may hawak na palakol. Napadda ang babae, sa takot ay gusto niyang tumakbo. Ngunit biglang nabalot ng makapal na yelo ang lupa. Dumulas ang yelo at nagyelo ang kanyang mga paa sa sahig. Sunod ay umakyat ito sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan siyang naging isang rebultong yelo. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang unti-unting pagkatunaw ng sarili niyang katawan. Sa matinding hirap at pait, dahan-dahan ipinikit ng babae ang mga mata. Nang muling imulat ni Linwan ang mga mata, natuklasan niyang nakahiga siya sa isang kulungang gawa sa balat ng hayop. At sa hindi kalayuan sa kanya, may isang dambuhalang tigre na mahimbing na natutulog sa lupa. Bago pa man siya makarecover ay napasigaw siya. Biglang dumagsa sa isip niya ang napakaraming alaala, na nagpaunawa sa kanya na napunta siya sa isang hindi kilalang mundo. Ang mundo ng mga hayop ng Kanglan. Dito, ang mga taong hayop ay maaari ring mag-anyong tao. Pero nakagawian pa rin nila ang pamumuhay sa primitibong lipunan. Kumakain ng sariwang karne mula sa pangangaso sa kabubatan. At gumagawa ng damit mula sa balahibo ng mababangis na hayop. Ngayon, mapait na napagtanto ni Linwan. Nakatatakas lang niya mula sa kamatayan. Ngunit malapit na naman siyang mamatay sa gutom sa katawang ito. Dahil ngayon wala talaga siyang pagkain. Batay sa alaala ng orihinal na may katawan. Maraming halamang ligaw sa mundo ng mga hayop ang may lason. At kapag nangaso ka, madali kang mapatay ng isang hampas ng mabangis na hayop. Kaya wala na siyang magawa kundi umupo at maghintay ng wakas. Pero biglang may narinig siyang tunog na parang makina sa isip niya. Matagumpay na naitalaga ang kasamang sistema ng kusina. Host na si Linwan, modernong espesyalista sa food therapy at punong kusinera ng restaurant. Sang-ayon sa iyo ng lubos. Kaloob para sa baguhan ay ipinagkaloob na. Batayang kagamitan sa kusina, isang set, may kasamang kawali, mangkok na luwad, at kahoy na kutsara. Isang supot ng mga binhi ng gulay. Isang reseta ng banal na lunas para sa baguhan, sabaw ng buto ng hayop at mga ligaw na gulay. Nang marinig niya ang mga ito, halos mapaiyak sa tuwa si Linwan. Noon sa dati niyang buhay, nagpapatakbo siya ng isang food therapy na restaurant. Pinakamahusay siyang magpakulo ng simple, ngunit masarap na putahe na nakagagaling sa katawan at puso. Ngayong nasa mundong ito siya, kahit gutom ang sikmura, may pag-asa pa rin ang mundong ito. Marahil ito na ang tanging pag-asa niyang mabuhay. Pinilit niyang itindig ang nanghihinang katawan. Kumuha ng mga gamit at binhi mula sa espasyo ng sistema. At sa pagsisikap ay nakalabas mula sa kulungan ng balat ng hayop. Sa gilid ng pamayanan, sa lugar na may hangin humahampas, namitas siya ng mga sariwang gulay. Maingat ding minarkahan ng sistema ang mga maaaring kainin. At iniiwasan ang mga halamang may lason. Pero kulang pa rin siya ng isang buto ng hayop, para makagawa siya ng lugaw na ibinigay ng sistema. Nasa gitna pa siya ng problemang iyon. Nang dumating ang leader ng tribo na si Gulin matapos mangaso. Sa matangkad niyang anyo, nakasuot siya ng makapal na balahibo ng hayop. At pasan sa balikat ang bangkay ng isang ganap na hustong mabangis na hayop. Ang panginibabaw ng anyong tigre na may kulog at kidlat ay lubos ng nakapaloob. Sa paligid niya ay umiikot ang bahagyang malabong aura ng puot. Sa kanyang kaliwang binti, may dugo pang kulay maitim na tumatagos sa pantalon. Malinaw na sugatan siya sa pangangaso. Nang makita siya ng mga taong hayop ng tribo ng Kinghe, ay agad na umiiwas ng may pag-ingat. Kasalungat ni Gulin, siya ay mabagsik at makapangyarihan sa labanan. Siya ang tagapagtanggol ng tribo. Ngunit ang mga sugat at aura ng puot na naipon sa mahabang panahon ng pagkain ng karne ng mababangis na hayop ay nagpatigas lalo sa kanyang pagkatao. Kaya lalo siyang naging malamig at mailap. Walang nangangahas na basta lumapit. Ngunit biglang naliwanagan ang mga mata ni Linwan. Ang buto ng mabangis na hayop ay perpektong sangkap para sa sabaw ng buto ng hayop. Kinagat niya ang kanyang labi. At humakbang palapit. Mahina man ang tinig, malinaw ang bawat salita. Punong Gulin. Maaari ko bang hiramin ang buto ng mabangis na hayop na yan? Ang niluluto ko ay makapagpapahupa ng sakit mo. Napahinto si Gulin. Ang kanyang maitim na mga mata ay malamig na sumulyap sa kanya. Ang figura ng dalagang nasa harap niya ay payat. Maputla ang mukha. Halos hindi makatayo ng maayos. Wala kahit kalahating tapang ng isang taong hayop na dapat ay taglay niya. Sa halip ay parang damong tinangay lang ng ihip ng hangin. Naisa na niyang tumanggi agad. Ngunit biglang sumiklab ang matinding kirot mula sa dating sugat sa kanyang kaliwang binti. Pumiyok ang init ng galit. Pinalundag siya ng bigla ang kirot sa sikat na butas ng araw. Matagal nang hinahabol siya ng sugatang ito. Ang karne ng mabangis na hayop ay pansamantala lamang na napipigil. Ngunit hindi pa rin ito tunay na napapakalma kailanman. Walang silbing bagay. Layas. Malamig at mabigat ang kanyang tinig. May dalang hindi matatawarang otoridad. Pero hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Hindi umatras si Linwan. Sa halip ay lalong sumulong. Hindi kita lolokohin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kung hindi pa rin gagana, bahala ka nang magdesisyon sa akin. Marahil ang matibay niyang paninindigan ang nakaantig sa kanya. O marahil ay hindi na talaga niya matiis ang hapdi ng lumang sugat. Tahimik na sandali si Gulin. Iwinasiwas niya ang kamay. Ipinahiwatig na ihulog sa harap niya ang kakatwang buto ng hayop na nasa tabi niya. Ihagis mo rito.
Bigyan kita ng kalahating oras. Hindi na kailangan. Itapon mo na lang at ipakain sa Diyos ng mga hayop. Mabilis na nagpasalamat si Linwan. Hinihila ang mahina niyang katawan. Ibinalik ang mga buto ng hayop at mga gulay sa balat na imbakan. Gumamit siya ng mga bato para bumuo ng simpleng lutuan. Sinindihan ang tuyong kahoy. Una niyang pinulbos ang mga buto ng hayop. Ibinuhos sa kalderong bakal. Nilagyan ng natutunaw na tubig na may niebe. At saka inihina sa malakas na apoy. Hinihintay niyang kumulo ang tubig sa palayo. At dahan-dahang lumitaw ang maputing bula sa ibabaw. Maingat niya itong inalis. At saka pinahinang muli sa mahinang apoy. Para ganap na mapakawalan ng sustansya at kakayahang magpagaling mula sa mga buto ng hayop. Na-detect ng sistema na gumagawa ang host ng masustansyang pagkaing may kapangyarihang magpagaling. Na-activate ang kapangyarihang magpagaling. Nagbabago ang sustansya ng mga sangkap. Tumunog ang paalala ng sistema. Malinaw na nakita ni Linwan. Nasa sabaw ng buto ng hayop sa kalderong bakal. Ay unti-unting lumilitaw ang halos hindi makita na puting liwanag. Iyon ang anyong nakikita ng kapangyarihang magpagaling. Muli niyang inilagay sa palayok ang nilinis at pinirasong mga gulay. At nagdagdag ng kaunting butil na ipinamahagi ng sistema. At ipinagpatuloy ang pagpapahinang. Hanggang sa lumambot ang mga gulay at maging malagkit ang butil. Unti-unting kumalat ang masinsing halimuyak. At lumabas mula sa imbakan ng balat. Ang halimuyak na ito ay naiiba sa mabahong amoy ng karne ng hayop na kinakain ng mga tao sa mundong ito. Mainit at banayad. May dalang samyo ng gulay at kasariwaan ng buto ng hayop. Na umaalingasaw ng malayo. Kahit ang mga naglilibot na taong hayop na malayo pa. Ay napahinto ng hindi namamalayan. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Tumayo si Gulin sa labas ng malapit na imbakan ng balat. At naaamoy ang nakapagpapagaling na samyo sa dulo ng kanyang ilong. Ang dating nagwawalang galit. Ay biglang tila gumaan ng ilang bahagdan. Ang dating sakit sa kaliwang binti. Ay tila hindi na ganoon kasakit. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. At pinigil ang kakaibang damdaming nasa puso. Lumakad siya papunta sa imbakan ng balat ni Linwan. Sa oras na yon, inihahain pa lang ni Linwan ang nalutong lugaw ng buto at gulay sa mangkok na luwad. Ang maputing lugaw ay may palamuting berdeng gulay. At kaaya-aya sa ilong ang samyo. Na ang singaw ng init ay nagpalabo sa kanyang maputlang pisngi. Kaya lalo siyang mukhang banayad. Tapos na. Hawak niya ang mangkok. Lumapit siya kay Gulin. At iniabot iyon. Nakatingin si Gulin sa lugaw sa mangkok. At lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Mukhang malagkit at malabo ang bagay na ito. Walang nikatiting na bahid ng mabahong amoy ng karne ng hayop. At ibang-iba sa lahat ng nakain niya noon. Saglit siyang nag-alinlangan. Kinuha niya ang mangkok gamit ang dalawang kamay. Dumampi ang dulo ng daliri niya sa mainit na mangkok. Biglang umapaw sa puso niya ang isang matagal nang nalilimutang init. Maingat siyang sumubok. Hinangusan niya ito ng bahagya gamit ang kutsarang kahoy. Tapos isinubo niya. Mainit at malinamnam ang lugaw pagdaan sa lalamunan niya. Malambot, malasa, at nakakagaan ng loob. Walang kahit kaunting lansa. Kasabay ng bawat kagat, unti-unti siyang uminit hanggang sa kaibuturan ng tiyan. Sa susunod na sandali, isang banayad na agos ng init ang kumalat mula sa tiyan niya. Kasabay nito, umagos ang dugo sa buong katawan niya. Hanggang sa magtipon ito sa dating sugat sa kaliwang binti. Ang dating nakatulos na sakit ay agad na humupa ng kalahati. Pati ang pamamanhid at pananakit sa mga buto ay nawala. Naglaho ang bahid ng gulat sa mga mata niya. Mabilis pa siyang nakapagsalita. At ganoon na lamang ang lakas ng paglagok niya. Ubus sarap niya ang isang mangkok ng lugaw. Bumalik ang init sa buong katawan niya. Lubusang nawala ang sakit ng lumang sugat. Pati ang mga naninikip na galit at hinanakit sa paligid niya. Ay napawi rin ang banayad at nakapagpapagaling na lakas. Kahit ang nakapulupot niyang nerbiyos, ay tuluyang lumuwag at kumalma. Ilang daang taon na siyang nabubuhay. Ngunit ngayon lang niya ito naranasan. Hindi ito ang biglang pagtaas ng lakas dahil sa pagkain ng hilaw na karne. Kundi isang malalim hanggang buto at kaluluwang paggaling. Mainit at puno ng lakas. Parang humupa ang lahat ng bigat sa buong pagkatao niya. Nakatayo si Linwan sa tabi. At pinagmamasdan siyang ubusin ang lugaw. May ngiti sa mga mata niya. Ano, masarap ba? May silbi ba? Binitiwan ni Gulin ang mangkok. Nakatuon sa kanya ang itim na matang hindi kumukurap. Wala na sa paningin niya ang dati niyang lamig at higpit. Mas dumagdag pa ang pagtataka at pagkamangha. Kasama ang isang hibla ng di mahaplos na paggalang. Bahagya siyang yumuko. Magalang na tumingin sa kanya. Magkapantay ang mga mata nila. Mababa at mabigat ang boses niya. May dala iyong halos taimtim na paninindigan. May silbi. Mula ngayon at magpakailanman. Ikaw, ako ang magpoprotekta sa iyo. Ang sayo ay pag-ari ng tribo ng Kinghe. Walang sinumang pwedeng humawak sa iyo kahit isang daliri. Nadama ng sistema ng pagkain ang sukdulang kasiyahan ni Gulin. Nakapagkamit ng lakas ng pananampalataya na 10. Tumaas ang enerhiya ng sistema ng masaganang pagkain. Nabuksan ang batayang pampalasa na asin. Natigilan si Linwan. Hindi niya inakalang ang isang simpleng lugaw na may buto at gulay ay makapagpapasabi sa malamig at mabagsik na pinunong puting tigre ng ganitong mga salita. At hindi pa niya alam
Ang mangkok ng lugaw na ito ay hindi lang simula ng pagtindig niya sa mundong ito. Ito rin ang unang hakbang niya patungo sa sentro ng pananampalataya at sa trono bilang Diyos ng mga hayop. Patuloy pa ring sumisipol ang malamig na hangin. Ngunit sa kubol ng balahibo ng hayop, dahil sa isang mangkok ng mainit na lugaw na may buto at gulay, nagkaroon ito ng kaunting init sa dibdib. Sa malayong kailaliman ng kadiliman, isang anyong walang hugis na kamalayan, ang nakadama sa munting ngunit nakamamatay na nakapagpapagaling na lakas. Nagbitaw ito ng mababa at galit na ungol. Ang tingin ng Panginoon ng gabing walang hanggan ay unang dumapo sa munting katawan ng di pangkaraniwang beastman na ito. Kakasimula pa lamang ng unos sa mundo ng mga hayop ng kanglan, at ang maliit na tindahan ni Linwan ay magiging liwanag na magpapaliwanag sa buong mundong ito. Sa bawat mangkok ng pagkaing nagpapagaling, nagkakatipon ang pananampalataya ng buong mundong ito laban sa paparating na kadiliman. Ang pangako ni Gulin ay parang batong panghawakan sa puso ni Linwan. Dahil sa proteksyon ng pinunong puting tigre na ito, ang landas niya sa pagtindig sa tribo ng Qinghe ay tiyak na magiging mas maayos. At mas madali niyang matutulungan ang karne ng hayop na maging mas masustansya. Nabuksan ang batayang pampalasa na asin. Nabuksan ang batayang pampalasa na asin. Mapapahusay nito ang sarap ng pagkain at ang kapangyarihang nagpapagaling. Ang banayad na luto ng asin para sa karne ng halimaw. Punong pinuno, magagamit na. Madalas ko na itong ihanda para sa iyo mula ngayon. Lalong sumilay ang ngiting nasa mga mata ni Linwan. Kakakarating ko lang sa tribo. Wala akong gaanong sangkap. Baka mapagod ka rin sa akin sa hinaharap. Paminsan-minsan, maari kang bigyan ko ng ilang buto ng hayop o sariwang karne ng hayop. Hindi man lang naisip ni Gulin. Direktang nagyuko ng ulo. May bigat ang kanyang tinig at hindi matutulan. Lahat ng pinakamahalagang buto ng hayop sa tribo sa hinaharap. At ang pinakasariwa at pinakambot na karne ng hayop ay itatabi ko muna para sa iyo. Hihilingin ko kay Suikong na magbantay sa labas ng kubol mo. Walang sinumang pwedeng manggulo sa iyo. At hindi rin pwedeng magnakaw ng gamit mo. Pagkasabi niyon, umalis din siya agad. Binigyan si Linwan ng matatabang balat ng hayop at tuyong panggatong. May dala rin siyang ilang naipon na prutas. Pagkasabi niyon, tumalikod at umalis siya. May ayusin pa siya sa mga usapin ng tribo. Pero bago siya umalis, ang tingin niya kay Linwan ay mas lalong may halong pag-aalaga at paninindigan. Ang lugaw na buto ng hayop ay nagdala ng paggaling. Hindi lang nito napawi ang dati niyang mga sugat, kundi nag-iwan pa ng banayad na bakas sa malamig niyang puso. Matamis at malambing na bakas. Pagkaalis ni Gulin, sa labas ng kubol ng balat ni Linwan, mabilis na napuno ng mga curious na kasapi ng tribo ng hayop. Talagang nakakaakit ang matapang na amoy kanina. Kung ihahambing sa karne ng hayop na hilaw na palagi nilang kinakain, ang malambot at mainit na bango nito ay tila nagpapahupa sa likas nilang dahas. Ang ininom lang ng punong pinuno ay ang inihanda niya. Mukhang masarap talaga. Talaga bang nakagagamot ito? May lumang sugat din ako. Pwede ba niyang ipagluto ako ng isang mangkok? Pabulong na nag-uusap ang mga kasapi ng tribo ng hayop. Puno ng pag-usisa at pagnanais ang kanilang mga mata. Pero napipigilan sila ng utos ni Gulin, kaya hindi sila naglakas loob na basta lumapit at manggulo. Nang makita yon ni Linwan, nagdesisyon na siya sa isip niya. Kailangan niyang umasa sa pagkain, para talagang tumibay ang kanyang tindig. Hindi lang dapat siyang mabuhay. Kailangan din niyang ipaabot sa mas maraming kasapi ng tribo. Ang lakas ng pagkaing may kapangyarihang magpagaling. Kinuha niya ang sariwang karne ng hayop na ipinadala ni Gulin, ayon sa resipeng binuksan ng sistema, at tinalok ng maliliit na piraso. Budburan ng kaunting asin. Ilagay sa apoy at dahan-dahang lutuin. Ang pagdaragdag ng asin ay lubusang nagising sa kinang ng karne ng hayop. Nawala ang hilaw na lansa. At mas lumabas ang bahagyang mamantikang samyo at lambot. Mas mabango pa kaysa sa dati niyang lugaw na buto ng hayop. Mas masinsin. Mas lalong kumakalat sa paligid. Halos umabot ito sa buong tribo ng Qinghe. Nakatukoy agad din ang sistema. At nagbigay ng gantimpala. Ting! Natukoy na ang host na gumawa ng asin na inihaw na karne ng hayop. May dagdag na kapangyarihang nagpapagaling. Maaari nitong pagaanin ang bahagyang pinsala at pakalmahin ang magulong damdamin. Sa sandaling iyon, isang mahinang ubo ang narinig mula sa labas ng kubol. Itinaas ni Linwan ang ulo at tumingin. Isang payat na binata ang nakasilip sa sulok. Maputla siya, halos wala ng kulay. Sa katawan niya ay may suot na luma at sira-sirang balat ng hayop. Hindi mapigilang manginig ang buong katawan. Ang malanyebeng sungay ng usa ay bahagyang sumisilip sa anyo niya. Halatang isa siyang lalaking hayop ng usa ng nyebe na hindi pa ganap ang pagbabago. Siya si Wen Heng, ang naulila ng tribo ng usa ng nyebe na walang pag-aari. Pagkatapos salakayin ng mga halimaw ng bundok ang tribo, iisa na lang ang natitira sa kanya. Dinala siya ng tadhana sa tribo ng Qinghe. Ngunit dahil mahina ang katawan at madalas magkasakit, wala siyang lakas lumaban. At pinalalayo pa siya ng mga kababayan niyang hayop. Kaya sa isang sulok lang siya nakasiksik at nakakahabol ng hininga. Matinding gutom at lamig na ilang araw nang nagpapahirap sa kanya. Lalo pang pinanghihina ang katawan niyang dati ng marupok.
Parang binuhusan pa ng yelo at niebe. Pati paghinga ay nagiging mabigat. Lumambot ang puso ni Linwan. Itinigil niya ang ginagawa niya. Kinuha niya ang isang pirasong bagong lutong karne ng hayop. Mabilis siyang lumapit kay Wenheng. Yumuko ka. Mahinahon niyang sabi. Halika. Kumain ka ng kaunti. Babalik sa lakas ang pakiramdam mo. Itinaas ni Wenheng ang ulo. May niebe pang nakakapit sa mahahaba niyang pilikmata. Puno ng takot at pangamba ang kanyang mga mata. Di kusang umatras siya ng kaunti. Mula pagkabata hanggang paglaki, wala pang nagpakita sa kanya ng ganitong kabaitan at pag-aalaga. At higit sa lahat, hindi pa siya nakakain ng ganitong masarap at mabangong pagkain. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Lumambot ang tono ni Linwan. Inilapit niya ang karne sa bibig nito. Tikman mo. Masarap to. Makababawas iyan sa hirap na nararamdaman mo. Sandaling nagdalawang isip si Wenheng. Pero sa huli, hindi niya natalo ang tukso ng pagkain. At ang lambing sa mga mata ni Linwan. Maingat niyang ibinuka ang bibig. At kumagat sa maliit na piraso ng inihaw na karne. Pumutok sa bibig niya ang malalangit na katas ng karne. Ang mainit at banayad na kapangyarihang nagpapagaling ay dahan-dahang kumalat sa lalamunan. At agad na gumaan ang lamig at gutom sa kanyang katawan. Nabawasan din ng husto ang bigat sa dibdib niya. Kuminang ang kanyang mga mata. Parang nakahawak siya sa himalang pangkaligtasan. Kumain siya ng may pag-umapaw na gana. At di na napigilan ang pagpatak ng mga luha. Sa unang pagdating niya sa tribo ng Qinghe, ito ang unang beses niyang makatikim ng mainit at masarap na pagkain. At unang beses din niyang naranasan ang init ng pag-aalagang may malasakit. Isang mangkok ng sabaw na buto ng hayop. At isang pirasong inihaw na karne na may asin. Lubos na nagpasikat sa pangalan ng meriendang tindahan ni Linwan. Kasabay ng matibay na suporta ni Gulin. At ng mga totoong patunay mula kay Wenheng. Dumarami ang mga hayop na naglakas loob na pumunta. Sa harap ng pamilihan ng balat ng hayop ni Linwan. At gustong tikman ang mga himalang luto niyang nagpapagaling. May ilang hayop na dumating na may mga lumang sugat. Pagkatapos maubos ang isang mangkok ng sabaw na buto ng hayop, agad na gumaan ang kirot. May ilan ding likas na mainitin ang ulo at madaling magalit. Matapos maubos ang isang pirasong inihaw na karne na may asin, naging kalmado ang kanilang damdamin. Maging ang mga babae sa tribo, ay dumating na karga ang mga payat na sanggol. Sadyang gumamit si Linwan ng butil at ligaw na prutas, para magluto ng malambot na lugaw para sa mga sanggol. Pagkatapos kumain ng mga sanggol, mas kaunti na ang iyak at gulo. At mas gumanda rin ang kanilang pakiramdam. Abalang-abala si Linwan sa dami ng gawain. Nang makabawi ng kaunti si Wenheng sa lakas, voluntaryo siyang nanatili sa tabi niya para tumulong. Mahina ang kanyang ugali, at napakasinsin ng pag-isip. Magaling siyang mag-alaga ng mga sanggol at sugatan. Tinutulungan niya si Linwan sa paghuhugas ng mga sangkap at pagsasaayos ng pagkain. Naging mahuhusay na katulong ang mga hayop na unang pumunta para kumain. Naging pinakamalakas na katuwang niya. Unti-unti ring tinanggap ng mga hayop ang mahinang binatang usa ng niebe, at hindi na siya pinagtutulungan. At sa tuwing gumagaling ang isang hayop dahil sa pagkain, nararamdaman ni Linwan ang kahit kaunting mahinang agos ng init na pumapasok sa kanyang katawan. Tinatawag iyon ng sistema na kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ang anyong nalilikha mula sa pagkilalang nagmumula sa puso ng mga hayop. Unti-unti niyang napapaganda ang kanyang katawan. Pinapataas ang kapangyarihang nagpapagaling. Noon, inakala lang ni Linwan na dagdag iyon ng sistema. Hindi na siya nag-isip pa ng malalim. At lahat ng iyon ay nasaksihan ni Suyan na nasa hindi kalayuan sa kanyang mga mata. Inilihim niya ang kanyang anyo. Ang mga mapupungay na mata ng siyam na buntot na lobo ay biglang naningkit. Habang nakatitig sa abalang anyo ni Linwan. At pati na ang mga kakakain lang ng masarap na pagkain, na may bakas ng gumaan at payapang ngiti sa kanilang mga mukha. Malinaw niyang nadarama na ang katawan ni Linwan ay unti-unting naglalabas ng lalong matinding kapangyarihang nagpapagaling. Minsan, napagbabasag ni Suyan ang ilang piraso ng tribo ng mga bihira at sinaunang balumbon ng balat ng hayop. Ngayon mas lalo niyang natitiyak sa mga yon. Ang tandang nagpapaalala ng paggising ng Diyos ng mga hayop. Naganap na tumutugma sa bawat kilos ni Linwan. Ang Diyos ng mga hayop ay hindi ipinanganganak na ganoon na lamang, kundi yaong nakagaganyak sa lakas ng langit at lupa upang magpagaling at magtipon ng pananampalataya ng lahat ng lahi. Daan daw sa ilang pagsubok ang kailangang pagdaanan bago magising. Pagpapagaling sa katawan. Ito ay ang pagpapagaling sa mga hayop gamit ang pagkain. At pag-alis sa sakit at hirap ng katawan ng mga tao-hayop. Pagpapagaling ng puso. Ito ay ang pagpanatag ng tensyon at galit. At pag-aliw sa pusong balisa ng mga tao-hayop. Pagpapagaling ng daigdig. Ito ay ang pagtipon ng lakas ng loob ng ibang lahi. Upang makipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Sa ganitong paraan lamang makakamit ang kapangyarihan ng Diyos ng mga hayop. Kaya humakbang siya palapit. At bahagyang yumukod kay Linwan. Sa magalang na tinig. Babaeng kasapi. Ako si Suyan. Marunong akong kumilala ng ibang sangkap at mga nakalalasong nilalang. At alam ko rin ang ilang sinaunang alamat. Gusto kong manatili sa tabi mo para tumulong.
Itinaas ni Linwan ang tingin at tumingin sa kanya. At nakita lang niya ang isang binatang nakasuot ng asul na balabal ng hayop, na may banayad at maayos na tindig, at may kakaunting talino at linaw sa mga mata. Sa paligid niya ay walang karaniwang yabang ng mga tao hayop, kundi may dalang kahinahunan at elegansya. Nararamdaman niyang wala namang masamang balak si Suyan, at ang kakayahan niya ay eksaktong kailangan niya ngayon. Sa magulo at masalimuot na mundo ng mga hayop, hindi may iwasang may mga halamang may lason. Kung nasa tabi niya si Suyan, maraming abala ang maiiwasan niya. CJ, maligayang pagdating sa'yo. Ngumiti si Linwan at tumango. Ngunit sa susunod na segundo, biglang pumasok mula sa labas si Gulin, at tumayo sa harap ni Linwan upang harangin siya. Sino ka? Muling sumiklab ang mabangis na aura ng puting tigre. Matagal na niyang naamoy ang hininga sa likod ng puno. Ngunit hindi ito umangat o lumitaw kanina. Sa oras na ito, nang makita ang siyam na buntot na lobo, naglakad ito ng matapang at diretsyo palapit kay Linwan. Ang pagnanais niyang protektahan siya ay agad nananaig. Suyan, walang sariling tribo. Siya lang ang nakaalam sa mga sinaunang hula. At alam niyang ang babaeng ito ang pag-asa ng mundo ng mga hayop. Nanatiling nakangiti si Suyan. Ngunit umatras pa siya ng kalahating hakbang. 3 dangkal lang ang layo niya kay Linwan. Kaya kong kilalanin ang mga sangkap, at tukuyin ang mga lason, at ayusin ang mga formula ng pagpapagaling. Kung manatili ako sa tabi ni Linwan, mas malayo pa ang mararating niya. Tungkol sa usapin ng tribo ng Kinghe, hindi pa oras ng pakikialam ng mga tagalabas. Tungkol sa usapin ng tribo ng Kinghe, hindi pa oras ng pakikialam ng mga tagalabas. Nakalahad na ang malaking kamay ni Gulin at mahigpit na nahawakan ang balikat ni Linwan. At inihila siya palapit sa kanyang tagiliran. Ipinapakita nito ang buong bigat ng pagiging Panginoon. Ako ang magbabantay kay Linwan. Ang usapin niya. Sabi ko na nga ba? Napapagitnaan si Linwan ng dalawa at ramdam ang matinding bigat. Naiipit siya at di malaman ang gagawin. Kakasigla ko lang sanang sumabat para ayusin ang sitwasyon. May bahagyang ubo na naman na narinig mula sa labas ng kulungan. Nakasiksik si Wenheng sa sulok. Bahagyang nanginginig ang maputing sungay ng usa. Sa titig ni Linwan, punong-puno iyon ng pagkapit at pag-asa. Nakikita ni Gulin ang yakap niya kay Linwan. Napakagat siya sa labi nang hindi niya namamalayan. Linwan, ate. Gusto ko ring manatili sa tabi mo. Kaya kong maghugas at maghanda ng mga sangkap. Magluto ng lugaw. Hindi ako magiging pabigat. Malambot ang boses ni Wenheng. Ngunit may bahid ng hirap na hindi agad mapapansin. Mahina ang kanyang katawan. Nakatayo sa tabi ni Gulin na mataas at matipuno. Mas lalo siyang kaawa-awa sa ganitong anyo ng puting tigre na tao. Agad na lumambot ang puso ni Linwan. Kakatango pa lang sana niya. Pero naunang sumagot si Gulin. Unahin mong ayusin ang katawan mo. May inatasan na akong tao dito kay Linwan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi naman sinasadya ni Gulin na tutukan si Wenheng. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi niya maatim na may ibang. Lumalapit sa kakaibang binibining si Linwan. Kahit pa isa lang siyang hindi pa lubos na nahuhubog na. Taong usa ng nyebe. Ngunit ang sinabi niya ay tumama sa tainga ni Wenheng. Kaya ang mga mata ni Wenheng ay bahagyang namula. At ibinaba na lang niya ang ulo at hindi na nagsalita. Tinitigan lamang niya ang mga mata ni Linwan, na may dala pa ring matigas at matibay na pagkapit gaya ng dati. Itinuring ni Suyan ang lahat ng ito sa puso. Sumilay ang bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Alam niyang malakas si Gulin. Nauunawaan din niya ang pagkapit ni Wenheng, at may sarili siyang paraan. Hindi na siya nakipagtalo pa kay Gulin. Lumingon na lang siya at lumapit sa kalan. Kinuha ang kahoy na sandok na ginamit ni Linwan. Inalis ng dulo ng daliri ang amoy lugaw na naiwan sa gilid ng kaldero. Ang pagsasama ng buto ng hayop at mga ligaw na gulay. Bagamat may lakas ng pagpapagaling, kulabo naman sa isang natatanging lasa ng banayad at sariwang halamang gamot. Kung hahaluan pa ng hamog na halamang tumutubo sa tabing ilog, maaari nitong pataasin ng 3 bahagi ang paglinis sa masasamang usok. Linwan, sasama ako sa paghahanap mo. Hindi na pinansin ni Gulin, kundi si Linwan lang ang kinausap. Mainit at propesyonal ang tono niya, na agad nagpatibok sa puso ni Linwan. Hindi pa niya narinig kailanman ang halamang hamo. Kung tunay ngang mapapahusay nito ang paghilom, mas mabuti iyon. Pero bago pa siya makasagot, nauna na namang sumagot si Gulin para sa kanya. Hindi na kailangan. May ipapahanap ako sa mga tao ng tribo. Ikaw na lang ang maghintay sa labas ng kulungan. Bawal kang lumapit kay Linwan. Sabi niya at saka sumigaw palabas. Palayuin niyo ang mga kasamang pupunta para maghanap ng halamang hamo. Walang ni anino. Ang pagkakataong mapag-isa ni Suyan at Linwan. Hindi naman nagalit si Suyan. Nakatayo lang siya sa tabi ng kalan. Nakatuon pa rin ang tingin niya kay Linwan. At sumalubong sa hangin ang malamig na tingin ni Gulin. Tahimik na nagharap ang dalawa. At marahang tumayo rin si Wenheng. Lumapit siya sa likuran ni Linwan. Marahang hinatak ang laylayan ng damit niya. At iniabot sa kanya ang mainit na bunga ng ligaw na halaman. Marahang hinatak ang laylayan ng damit niya. At iniabot sa kanya ang mainit na bunga ng ligaw na halaman. Linwan, ate. Kakarating ko lang. Matamis.
Tinitingnan ni Linwan ang mga ligaw na prutas sa kanyang kamay. At sinisipat din ang matatalim na sibat sa harap niya. Si Gulin at Suyan. Pagkatapos ay ang likuran niyang si Wenheng na punong-puno ng paghanga. Ang tanging nasa isip niya ay, gusto lang niyang maipagluto ang sarili ng isang mangkok na lugaw at mabuhay ng payapa. Bakit bigla na lang siyang napalibutan ng tatlong lalaking hayop? At di pa malaman ay nahulog pa siya sa tahimik na tunggalian na ito. Sa maliit na labang ito na parabang isang hukuman ng paghatol. Sa simula pa lang, nang ilabas ni Linwan ang karne ng hayop na ipinadala ni Gulin, habang ginagawa ang inihaw na karne na may asin, si Suyan ay halos di umaalis sa tabi ng kalan. Tumutulong siyang ayusin ang apoy, at ipinaliliwanag ang iba-ibang paraan ng pag-ihaw ng karne. Minsan ay nakikisawsaw pa siya habang naghahalo ng mga pampalasa. Ang hindi sinasadyang pagdikit ng dulo ng daliri niya at ni Linwan. Ang lalong nagpabaling ng tingin ni Gulin, at bumigat ang hangin sa paligid na parabang pwedeng pigain ang tubig mula rito. Mariing inihagis ni Gulin ang isang tipak na bato, at umupo sa harap ng kalan, na ang titig ay halos dumikit sa kamay ni Suyan. Kapag lumapit pa si Suyan ng kaunti kay Linwan, agad niya itong pipigilan, at kung kailangan ay hahawiin pa niya ang dalawa. Samantalang si Wenheng ay nananatili sa tabi ni Linwan. Tahimik na pinupunasan ang mantika sa kanyang kamay, at paminsan-minsan ay inaabutan siya ng mainit na tubig. Ang pagkapit at pag-aari sa kanyang mga mata, kahit hindi kasing bangis ni Gulin, ay hindi rin yon pwedeng balewalain. Nakatayo sa labas ng kubol ang mga lalaking hayop, habang pinagmamasdan ang nangyayari sa loob. Napalihim na nagbubulungan. Ano bang nangyayari sa pinuno? Mukhang talagang seryoso siya kay Linwan. Hindi rin basta-basta ang lalaking hayop na nakaasul. Tama. Halata sa tingin ni Linwan na may kakaiba. Silang tatlo. Parang gusto nilang lahat manatili sa tabi ni Linwan. Mahina man ang mga bulungan ng mga lalaking hayop, ay malinaw pa ring umabot sa pandinig ng tatlo sa loob ng kubol. Mas sumimangot ang mukha ni Gulin. Mas lumalim ang ngiti ni Suyan. Si Wenheng ay lalo pang humigpit ang kapit sa baywang ni Linwan. Napalilibutan si Linwan ng tatlo. Habang iniihaw ang karne ng hayop, kailangan pa niyang salagin ang tatlong bibig na kumakain. Nagpadala si Gulin ng makapal at matibay na balat ng hayop, para magsilbing patungan at proteksyon laban sa init. Naghatid din si Suyan ng pinong asin na maigi ang pagkadurog, at maingat na ikinakalat sa karne. Si Wenheng naman ay naghahatid ng mga prutas na maayos ng binalatan, para makakagat siya paminsan-minsan at maibsan ang panunuyo ng lalamunan. Hindi mapigilan ni Linwan ang mapatawa at mapasigaw sa tuwa. Ngunit dama rin niya ang taos-pusong pag-aalaga ng tatlo. Ngunit ang init na yon ay may halong tahimik na paligsahan sa pagitan nilang tatlo. Kaya ang maliit niyang pwesto sa kainan, mula pa sa simula, ay napuno ng ibang-ibang klase ng sigla at usok ng apoy. Pero dahil sa pagsali ni Suyan, lalo pang naging maayos ang maliit na pwesto ni Linwan, at mas naging organisado ito. Tinutulungan niya si Linwan na suriin ang mga sangkap, at pumili ng mga halamang may pinakamaraming sustansya, at batay sa iba-ibang katawan ng mga lalaking hayop. Tinutulungan niya siyang pagandahin ang mga rekadong pampagaling, para maging mas epektibo ang paghilom ng masasarap na putahe, at mas tumama sa pangangailangan. Halimbawa, para sa mga malalakas lumaban, at mga lalaking hayop na mainitin ang ulo, nagkakabit siya ng mga gulay na nakakapaglinis ng init ng galit. At para sa mga batang mahina at sa matatanda, nagpapartner siya ng mga halamang nakapagpapalakas ng katawan. Na-detect ng sistema na libo-libong customer ang nasiyahan. Nakatanggap ng kapangyarihan ng pananampalataya na 100. Malaki ang itinaas ng enerhiya ng sistema ng pagkaing espiritual. Nabuksan ang isang set ng panggitnang antas na kasangkapan sa kusina. Nabuksan ang rekado. Sopas na nagpapagaling sa buto. Nakakabusog at masustansyang sinigang na gulay at prutas. Patuloy na tumutunog ang babala ng sistema. Lalo pang sumisikat ang pangalan ng mga putahe ni Linwan. Hindi lang ang mga beastman ng tribo ng Qinghe ang dumarating para kumain. Maging ang mga beastman mula sa mga kalapit na tribo ay nakarinig na rin ng balita. Pumunta sila sa tribo ng Qinghe mula sa malalayong lugar, para lamang matikman ang mga masustansya at nagpapagaling niyang pagkain. Ihahain ni Suyan ang sinaunang balat na nakaligtas sa paglipas ng panahon. Nang ipakita ito sa harap ni Linwan, abala siya noon sa pagpapakain sa mga paslit ng tribo. Niluluto niya ang lugaw na nakapagpapalakas ng katawan. Habang pinagmamasdan ang mga paslit, nakasalok ng mangkok at masayang kumakain. Ang matalim na kapangyarihang nagpapagaling ay di sinasadyang umikot sa paligid. Tinitigan niya ang malabo ngunit payak na larawan sa balat. Tiningnan si Suyan. Ang mga kondisyon para mabuksan ito ay nakasulat isa-isa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sa unang pagkakataon, may nabuo siyang napakahinang pagkaunawa. Tiningnan si Suyan. Ang mga kondisyon para mabuksan ito ay nakasulat isa-isa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sa unang pagkakataon, may nabuo siyang napakahinang pagkaunawa. Marahil, nang dumating siya sa mundong ito ng mga hayop, hindi kailanman iyon aksidente. Nasa lahat iyon. Noong unti-unti nang umuusad sa tamang direksyon, dumating na rin ng palihim ang panganib. Ang malayong kailaliman ng kadiliman.
Lalong naging sukdulan ang galit ng kamalayan ng Panginoon ng gabing walang hanggan. Malinaw nitong nadarama, na lalo pang tumitindi ang kapangyarihang nagpapagaling sa katawan ni Linwan. Ang mga beastman na pinagaling ng pagkain, ay lalo pang nababawasan ang sakit at puot sa kanilang puso. At ang kapangyarihan nito, ay nagmumula mismo sa mga negatibong damdaming iyon. Ang pagiral ni Linwan ay parang isang nakalalasong bukol. Unti-unti nitong pinahihina ang kapangyarihan nito, at sinisira ang mga plano nito. Sa marupok na babae, ay nangangahas pang humarang sa landas ko. Ang boses ng Panginoon ng gabing walang hanggan ay malamig at nakapanunuot sa buto. Punong-puno ng put. Paparusahan kita. Pati na ang mga beastman na pinagaling mo. Ay lulubog lahat sa kadiliman, at magiging pagkain ng aking kapangyarihan. Ginamit nito ang pinagmulan ng kadiliman, upang makabuo ng mahigit 10 anino na hayop. Ang mga anino na hayop na ito ay purong maitim ang anyo, at ang mga mata ay nagliliwanag ng pulang liwanag. Lubhang mapanira ang mga ito. Ang katawan ay naglalabas ng makapal na malaim na puot ng kadiliman. Ang mga beastman na nakagat nila, ay agad na kinakalawang ng puot. Nagiging marahas at uhaw sa dugo, at nawawala ng katinuan. Kinokontrol ng Panginoon ng gabing walang hanggan ang mga anino na hayop na ito, at padaragundong sumugod patungo sa tribo ng Kinghe. Kinokontrol ng Panginoon ng gabing walang hanggan ang mga anino na hayop na ito, at padaragundong sumugod patungo sa tribo ng Kinghe. Sisirain nito ang maliit na kainan ni Linwan. Papatayin ang mga beastman na pinagaling nito, at muling tatakpan ng sakit at puot ang buong mundong ito ng mga hayop. Sa oras na yon, nananatiling payapa at masagana ang tribo ng Kinghe. Sa harap ng maliit na kainan ni Linwan, mahaba ang nakapilang hanay. Masaya at nagtatawanan ang mga beastman. Punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Abalang-abala si Wenheng sa isang tabi. Tinutulungan ni Suyan si Linwan na pagandahin ang timpla ng sangkap. Nakatayo naman si Gulin sa di kalayuan. Matiim ang tinging sinisiyasat ang paligid. Binabantayan ang maliit na kainan. At ang mga beastman na dumating para kumain. Biglang may umalingaw-ngaw na nakapangilabot na pagkabagsak mula sa labas ng kampo. Sumunod agad ang nakakagulat na mga sigaw ng mga beastman. Hindi maganda. Mga mababangis na hayop. Napakaraming mababangis na hayop. Napakabangis nila. May kakaibang itim na usok sa kanilang katawan. Nagbago ang mukha ni Gulin. At sa isang iglap ay nag-anyong halimaw. Isang napakalaking puting tigre na may kulog at kidlat. Ang buong katawan ay natatakpan ng puting balahibo na parang nyebe, na may halong mga itim na guhit. Ang dalawang mata ay kumikislap sa liwanag ng kulog at kidlat. Pinaliligiran ng napakalakas na presyon. Mabagsik siyang sumingit. Bigla siyang tumalon pataas. At humarurot patungo sa panlabas na bahagi ng tribo. Tumigil din si Linwan sa ginagawa niya. Nanigas ang mukha niya. Naramdaman niya ang isang masinsing itim na aura ng kadiliman, na mabilis na papalapit. Ang aura na iyon ay malamig at malupit. At salungat na salungat sa kanyang kapangyarihang nagpapagaling. Lalong naging seryoso ang mukha ni Suyan. Mahigpit niyang tinitigan ang direksyon ng labas ng tribo. Mabigat ang boses. Ito ay aura ng kadiliman. Ito ang anino ng mga alagad ng Panginoon ng gabing walang hanggan. Ito ay aura ng kadiliman. Ito ang anino ng mga alagad ng Panginoon ng gabing walang hanggan. Sa wakas ay kumilos na ito. Lalong naging tensyonado si Wenheng. Instinct niyang hinarangan ang gilid ni Linwan. Bagamat mahina ang anyo, nanatili pa rin siyang matatag. At Linwan, poprotektahan kita. Huminga ng malalim si Linwan, at pinakalma ang gulo sa kanyang puso. Tiningnan niya sina Suyan at Wenheng sa tabi niya. Pagkatapos ay tumingin muli sa labas ng tribo. Kasama ang Gulin at ang anino na hayop. Papapit ng papalapit ang tunog ng matinding laban. Alam niya na ito ang una niyang tunay na krisis simula nang mapunta siya sa mundong ito ng mga hayop. Ang kanyang unang tunay na panganib. Suyan, tulungan mo akong maayos na alagaan ang mga hayop na narito para kumain. Protektahan mo ang mga bata at ang matatanda. Huwag silang palapitin sa labas ng tribo. Matatag ang boses ni Linwan. Sundin mo ako. Gagawa tayo ng ilang putahe na makakapaglinis ng aura ng kadiliman. Tulungan si Gulin. At tulungan din ang mga hayop na nasugatan ng anino na hayop. CJ, sabay na tumango ang dalawa. Mabilis na pumasok si Linwan sa silungan ng balahibo at balat. Kinuha niya ang lahat ng pinakamataas na uri ng sangkap at pampalasa. At ginamit ang kapangyarihang nagpapagaling ng sistema. Mabilis na naghanda ng mga putaheng makakapaglinis ng aura ng kadiliman. Alam niya, sa pagkakataong ito, hindi lang dapat niyang protektahan ang sarili niyang maliit na pwesto sa pagkain, kundi pati ang mga taong nasa paligid niya. Protektahan ang mga taong nagtitiwala sa kanya, ang mga hayop na umaasa sa kanya. Sa labas ng paligid, nakikipaglaban ng matindi si Gulin sa higit 10 anino na hayop. Mabangis ang sagupaan. Napakalakas ng puwersa ng puting tigre na may kulog at kidlat. Sa bawat pagwasiwas ng kuko, ay may naihahagis na isang anino na hayop. Ngunit napakarami ng mga anino na hayop. At mula sa buong katawan nito ay sumisingaw ang itim na aura ng kadiliman. Ang mga lugar na kanilang kinakamot at kinakagat
ay mag-iwan ng nakakapanakit na hapdi. Dumadaloy ang aura ng kadiliman sa sugat. Dahan-dahan itong kinakain ang katawan niya. Lalong naging malamig at matalim ang tingin ni Gulin. Mabagsik siyang umungal. At buong lakas na nililipol ang mga anino na hayop. Ngunit parang walang katapusan ang pagdating ng mga anino na hayop. Patuloy silang sumusugod ng sunod-sunod. Marami ng sugat ang dumagdag sa kanyang katawan. Nagwawala ang aura ng kadiliman sa loob ng katawan niya. Dahan-dahan itong pinapalabo ang kanyang kamalayan. Sa mismong sandaling iyon, isang masangsang ngunit mabangong amoy ang umihip mula sa kailaliman ng tribo, na may dalang mainit at banayad na kapangyarihang nagpapagaling. Agad nitong binalot ang buong tribo. Hawak ni Linwan ang isang malaking mangkok ng sabaw na nagpapagaling, at mabilis na lumabas patungo sa labas ng tribo. Sigaw niya ng malakas kay Gulin. Gulin, dali rito. Kumain ka ng isang subo, para mapawi ang masamang hangin, para pagalingin ang sugat. Nakarinig si Gulin ng boses ni Linwan. Bigla siyang natauhan ng bahagya. Ibinuhos niya ang buong lakas niya, at pinatay ang mga anino na hayop sa paligid niya. Lumundag siya papunta sa tabi ni Linwan. Nagbalik sa anyong tao. Hindi alintana ang mga sugat sa kanyang katawan. Kumuha siya ng isang mangkok ng sabaw na buto, at malalaking lagok niya itong ininom. Hindi alintana ang mga sugat sa kanyang katawan. Kumuha siya ng isang mangkok ng sabaw na buto, at malalaking lagok niya itong ininom. Mainit na sabaw na buto ang dumaloy sa kanyang lalamunan. Ang napakalakas na kapangyarihang nagpapagaling ay agad na lumaganap. Kasabay nitong dumaloy ang dugo sa buong katawan niya. Mabilis na nalis ang madilim na masamang hangin sa loob ng katawan niya. Hindi na rin sumasakit ang mga sugat sa katawan niya. Maging ang mga ito ay unti-unting nagsimulang maghilom. Unti-unting napawi ang matinding pag-aalboroto sa kanyang mga mata, at bumalik ang kanyang pag-iisip sa linaw. Maraming salamat sa iyo, Linwan. Inilapag ni Gulin ang mangkok. Mabigat ang boses. Puno ng pasasalamat at katatagan ang kanyang mga mata. Nandito ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng mga anino na hayop na ito kailanman. Ni sinumang iba pa. Muli siyang nagbagong anyong hayop. Lalo pang tumindi ang panginibabaw ng puting tigre na may dagundong na parang kulog. Ang mga sugat sa katawan niya, sa ilalim ng pag-aalaga ng kapangyarihang nagpapagaling, ay mabilis na naghihilom. Umungol siya ng marahas, at lumundag siya sa hanay ng mga anino na hayop. Sa bawat hagupit ng kanyang mga kuko, may isang anino na hayop na natatamaan at napapatay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nilalamon ng masamang hangin. Mas lalong naging mabagsik ang bawat galaw niya. Si Suyan na nagpaayos sa mga hayop na kakain ay sumali rin sa laban. Hindi siya sanay sa harapang labanan, pero kaya niyang kontrolin ang mahinang espiritu na lakas para gambalain ang kilos ng mga anino na hayop at tulungan si Gulin na pigilan ang mga kalaban. Si Wenhing naman ay nanatili sa tabi ni Linwan habang tinutulungan niyang ipasa ang mga sangkap sa kanya at pinapakalma ang mga yon, mga batang hayop at mga tauhan na natakot. Si Linwan ay hindi tumigil sa paggawa ng mga pagkaing may kapangyarihang nagpapagaling. Isang mangkok ng sabaw na buto, at isang tasa ng masustansyang sabaw, na ipapasa sa mga kamay ng mga hayop na nakikipaglaban. Kapag nakatikim ang isang hayop ng masarap na pagkain, nalilinis ang masamang hangin sa kanyang katawan, nagagamot ang mga sugat, at biglang tumataas ang lakas sa laban. Maraming sumali sa labanan. Sunod-sunod na sumali sa labanan. Kasama si Gulin sa pagpatay sa mga anino na hayop. Banggaan ng kadiliman at liwanag, ay umalinggaw ng matindi sa palibot ng tribo ng Kinghe. Ang mga sigaw ng mga anino na hayop, ang mga dagundong ng mga hayop na tao, at ang kaluskos ng mga kahoy na nagliliyab, ay naghahalo sa isa-isa. Samantalang ang pagkain ni Linwan, ay parang sinag ng liwanag, na nagliwanag sa buong labanan, sa pamamagitan ng banayad na kapangyarihang nagpapagaling. Pinakakain niya at pinapatibay ang bawat mandirigmang hayop, at binubuo ang kanilang lakas, upang salubungin ang banta mula sa kadiliman. Mula sa malayong kailaliman ng kadiliman, nadama ng Panginoon ng walang hanggang gabi, na ang mga anino na hayop na kanyang pinalago, ay paisa-isang napapatay. Unti-unti nang humihina ang kapangyarihan. Nagpakawala ito ng isang nakabibinging, mabangis na sigaw. Lalong nagitnit ang galit sa mga mata nito. Linwan, hindi kita palalampasin. Alam nitong simula pa lang ito. Magbubuo pa ito ng mas matinding dilim na kapangyarihan. Magtataguyod ng mas maraming anino na mga hayop. Sisimulan ang isang mas marahas na paglusob. Lubusang wawasakin ang lahat kay Linwan. Lulunukin nito ang lahat ng bigat ng loob sa buong mundo ng mga hayop. At ihahatak ang lahat ng mga tao ng hayop sa walang hanggang dilim. Samantala, nakatanaw si Linwan sa matinding labanan sa harap niya. Tinitingnan ang mga kasama niyang sabay-sabay lumalaban. Tinitingnan ang mga tao ng hayop na nagtiwala sa kanya. May sumilay na matibay na paninindigan sa kanyang mga mata. Alam niyang ang laban na ito ay unang hakbang pa lang para pangalagaan ang mundo ng mga hayop. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang restauran at lutuin ang kanyang mga putahe gamit ang isang mangkok-mangkok na kapangyarihang nagpapagaling para pagalingin ang mas marami pang mga tao ng hayop at magtipon ng mas maraming lakas ng pananampalataya. Darating ang araw
Lubusan niyang matatalo ang Panginoon ng gabing walang hanggan. At mapangangalagaan ng maayos ang buong malawak na mundong ito ng mga hayop. Dahan-dahan nang lumalapit ang huling hiyaw ng laban. Ang huling anino na hayop ay biglang napatay ni Gulin sa isang kisapmata. Naging isang hibla ng itim na usok at naglaho ng walang bakas. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao ng hayop. Puno ng tagumpay ang kanilang mga mukha. Tumingin sila kay Linwan. Punong-puno ng pasasalamat at paggalang. Siya ang maamong babaeng ito, na nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga lutuin, at nagpanatili sa kaligtasan ng tribo. Ngumiti si Linwan habang lumalapit. Nakatitig sa paligid na pawang sugatan pero matatag pa ring nakatayo si Gulin. Tinitignan si Suyan na banayad at matalino. At si Wenhing na maamo at masunurin. Kasama ang mga tao ng hayop na nakangiti. May munting init na sumibol sa kanyang puso. Hindi na sapat ang maliit niyang pwesto ng kainan. Itinaas ni Linwan ang ulo. Matatag ang tingin ng kanyang mga mata. Magbubukas ako ng isang restoran. Isang restoran na kayang kumasya sa lahat ng tao ng hayop at kayang magpagaling ng lahat ng sugat at sakit. Ipapalaganap ko ang aking mga pagkain sa buong mundo ng mga hayop. Para ang bawat tao ng hayop ay makakain ng mainit at nakagagaling na pagkain. At makaalpas sa kirot at put. Lumapit si Gulin. Marahan niyang hinawakan ang kanyang kamay. Sa tinig na taimtim, tutulungan kita. Kahit ano pa ang gusto mong gawin. Sasamahan kita. At poprotektahan kita. Tumango ng sunod-sunod sina Suyan at Wenheng. May paninindigan sa kanilang mga mata. Tutulungan ka naming lahat. Mabilis ding sumang-ayon ang mga tao ng hayop. Tutulungan ka naming lahat. Sumusulsi sa pagitan ng mga ulap ang sikat ng araw. At bumubuhos sa malawak na lupain ng tribo ng Kinghe. Tinatangay ang nalalabing put at dilim. At nagdadala ng init at pag-asa. Alam ni Linwan na malapit nang magsimula ang isang bagong kabanata ng kanyang restauran. At mas malinaw na ang landas niya patungo sa Diyos ng mga hayop. Ngunit kailangan pa niya ng isang tao. Isang taong makatutulong sa kanyang ayusin ang kalakalan. At magpalaganap ng mga pagkain sa buong mundo ng mga hayop. At sa sandaling iyon, sa malayong kapatagan, hinahaplos ng hanging latag ang mga damo at punong damo. Isang pulang apoy na anino ang mabilis na dumarating. Nag-anyong dambuhalang leopardo nang naglalagablab na apoy si Luxiao. Mabagsik at maringal ang tindig. May bahid ng kuryosidad at pag-asang nakasulat sa kanyang mukha. Narinig niyang may isang babaeng tao sa tribo ng Kinghe na nakakagawang pagkain na nakapagpapagaling ng mga sugat at sakit. Gusto niyang makita ang babaeng ito at malaman kung ano ang kakaiba sa kanya. At sa isang iglap, lumitaw siya sa pasukan ng tribo ng Kinghe. Si Luxiao ay nagbagong anyo mula sa mabangis na anyo ng leon na mangangaso ng apoy tungo sa anyong tao. Ang buong katawan ay natatakpan ng matingkad na pulang balahibo na may tindig na matikas at matapang. Tumaas ang mga kilay. Sa mga mata niya ay may bahagyang paninimbang at usisero. Sa paligid niya ay may likas na bilis at lakas ng isang mandirigmang hayop. Matagal na niyang naamoy ang isang masangsang at matapang na halimuyak. Hindi gaya ng baho ng karne ng mabangis na hayop. At hindi rin tulad ng karaniwang samyo ng mga prutas sa gubat. Ito ay isang mainit at banayad na bango na kayang magpagaan ng loob ng tao. Dumiretso ito sa kanyang ilong kasabay ng ihip ng hangin. Napawi pati ang laging nakadikit sa kanya sa paglalakbay ng mga amoy na medyo humina. Nasa bandang ito mismo. Ayon sa usap-usapan, may isang babae raw na nakakagawa ng masarap na pagkain na nakagagaling ng sugat at kerot. Bahagyang tinaas ni Luxiao ang kilay. At humakbang ng malaki. Sinundan ang amoy. At tuwid na nagtungo sa gitna ng nayon. Ang mga mandirigmang hayop na nasalubong niya sa daan, pati ang aura sa paligid niya, ay kusa silang umiiwas. Mabilis ang mga mandirigmang leopardo mula sa nomadikong tribo pagdating sa labanan. Malawak ang koneksyon at impluensya. Kaya walang basta-basta mangahas na manggulo. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang hanay ng mga estante na puno ng balat ng hayop. Sa harap ng mga estante, si Linwan ay abalang nag-aayos ng mga sangkap. Si Wenhing naman ay nasa gilid na tumutulong maghugas. Habang si Suyan ay nakaluhod sa lupa at maingat na pumipili ng mga halamang gamot. Sa di kalayuan, nagkatawang tao si Gulin, at kasalukuyang nagbibigay ng utos sa mga mandirigmang hayop ng tribo, na maghakot ng matitibay na kahoy at makakapal na balat ng hayop. Mukhang may inihahanda silang kung ano. Ang amoy ng pagpapagaling ay nagmumula mismo sa mga estante ng balat ng hayop. Lalong lumalim ang pagkamangha sa mga mata ni Luxiao. Lumapit siya. Sadyang itinaas ang boses. May halong panunubok ang tono. Sabi nila, may babae raw dito na gumagawa ng mga bagay, na nakagagaling ng lumang sugat at nakapagpapalayas ng masamang hangin. Gusto ko ngang tikman. Tingnan natin kung totoo ngang ganoon siya kagaling. Bumagsak ang mga salita. Tumigil sa ginagawa ang lahat. Mabilis na lumingon si Gulin. Dumaan sa malamig niyang mga mata si Luxiao. At agad na bumuhos ang nakapanghihilakbot na presyon sa paligid. Nadama niya na hindi mahina ang laban ni Luxiao. Hindi maliwanag ang pinagmulan. Ngayon ay basta na lang siyang sumugod dito. Kaya di sinasadyang iniharang ni Linwan ang sarili sa likuran. Sino ka? Malamig at mababa ang boses ni Gulin.
May dalang babalang hindi matatawaran. Hindi alintana ni Luxiao at bahagyang nagkibit balikat. At tinapik ang sariling dibdib. May tapang ang tono. Ako si Luxiao, batang pinuno ng nomadikong tribo. Matagal na akong naglalakbay sa iba-ibang tribo. Narinig kong may ganitong kahanga-hangang tao at ganitong kahanga-hangang pangyayari sa tribo ng Qinghe. Kaya sadyang naparito ako para makita. Ano? Natakot ba kayong maagawan ko kayo ng mga gamit? Bahagyang hinila ni Linwan ang manggas ni Gulin. Isininyas niyang kumalma ito. Pagkatapos ay lumapit siya. At tumingin kay Luxiao. May lambot at ngiting nakapaloob sa mga mata niya. Ako si Linwan. Ang sinasabi mong masarap na pagkain na nakakagaling ng sugat at kirot ay ako mismo ang gumawa. Ngayong narito ka na. Sige, tikman mo. Pero sa ngayon, limitado lang ang mga sangkap. Kaya baka kailangan mo munang magtiis sa inihaw na karne ng hayop at sabaw na lugaw mula sa buto. Hindi siya naasar sa kakatwang paraan ng pakikipag-usap ni Luxiao. Sa halip, naisip niya na ang lalaking mangangaso ng leopardo sa harap niya ay walang masamang balak, kundi tunay na puro pagkamausisa. At naalala niya ang sarili niyang plano para sa restauran. Napalaganapin ang masarap na pagkain sa buong mundo ng mga hayop. Kailangang mabuksan muna ang rutang pangkalakalan sa iba-ibang tribo. At pagsama-samahin ang mga sangkap mula sa iba-ibang lugar. At si Luxiao, bilang batang pinuno ng nomadikong tribo, ay matagal nang naglalakbay sa iba-ibang lugar. Malawak ang ugnayan niya. Siya mismo ang kailangan niyang tulong. Medyo hindi inaasahan ni Luxiao. Hindi niya yon naisip. Ang babaeng ito sa mga sabi-sabi. Hindi lang hindi siya natakot sa kanya, kundi napakabait pa. Nagtaas siya ng kilay. Tumango siya. CJ, kung ganoon, subukan natin. Kung hindi masarap, hindi ako magpapakita ng pag-ibig sa bibig ko. Umiti si Linwan at tumalikod. Pumasok sa kubol na balat ng hayop. Mabilis siyang naglabas ng isang mangkok ng lugaw na buto ng hayop at isang pirasong inihaw na karne ng hayop. Inihain niya ito sa harap ni Luxiao. Subukan mo. Ito ang dalawa kong pinakapayak na putahe. Kayang paginhawahin ang bahagyang dating sugat. At pakalmahin ang guluhang damdamin. Kinuha ni Luxiao ang mangkok na luwad. Sinalubong ng ilong niya ang masaganang bango. Sandali siyang nagduda. Pagkatapos ay kumain siya ng isang subo ng lugaw na buto ng hayop. Ang maligambam at malambot na lugaw ay dumula sa lalamunan niya. At agad na kumalat ang banayad na kapangyarihang nagpapagaling. Taon-taon siyang naglalakbay sa labas para manghuli at maglakbay. Marami na siyang tinamong munting sugat at buong katawan niyang sugatan ang mga pasa. Sa sandaling iyon, naglaho sa isang iglap ang maliliit niyang kirot. At ang pagkabagot sa katawan niya ay naibsan na parang nabunutan ng tinik. Gumaan ang pakiramdam niya ng husto. Kumikislap ang bahagyang gulat sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang inihaw na karne at malakas na kumagat. Pumutok sa bibig niya ang malinamnam na katas ng karne. Perpektong nagsanib ang alat ng sarap at ang matingkad na lasa ng karne ng hayop. Walang bakas ng lansa. At ang kapangyarihang nagpapagaling ay gumugol sa kanyang katawan sa agos ng katas ng karne. Kaya maging ang tensyon na matagal nang nakabigkis sa mga litid niya ay tuluyang lumuwag. Masarap. Hindi napigilan ni Luxiao ang mahinang ungol. Ibang-iba kaysa sa dati niyang inaakala. Kumain siya ng malaki at busog na busog. Isang mangkok ng lugaw, isang pirasong inihaw na karne ng hayop. Mabilis niyang naubos ang lahat. Ibinalik niya ang mangkok na luwad. Tumingin siya kay Linwan at lubos na nag-iba ang kanyang mga mata. Wala na ang dating pagsubok at kuryosidad. Puno pa ng paghanga at pasasalamat. May bahid pa ng hindi maitatagong paggalang. Ang galing ng pagkain mo. Excited na sabi ni Luxiao. Nakabisita na ako sa napakaraming tribo. Pero wala pa akong natikman na kasing sarap at kasing gamit ng mga ito. Kung makakain ng mga hayop sa mga tribong iyon ang gawa mo, hindi sana sila habang buhay na binabagabag ng lumang sugat at pagkabigat ng loob. Tinitigan siya ni Linwan habang excited na excited. At may bahagyang ngiti sa mga mata niya. Plano kong maghanda ng isang restaurant. Isang lugar na kayang tumanggap ng lahat ng mga hayop na tao. Isang restaurant na makapagpapagaling ng lahat ng sakit at kirot. Gusto kong mapuno ng aking pagkain ang buong mundong ito ng mga hayop na tao. Para makakain ang bawat hayop na tao ng pagkain na mainit at nakapagpapagaling. Ngunit sa ngayon, may ilang problema akong kinakaharap. Hindi madali ang pagdadala ng mga sangkap. Hindi pa nabubuksan ang rutang pangkalakalan sa ibang tribo. Kung gusto mong palawakin ang restaurant sa buong mundo ng mga hayop na tao, napakahirap niyan. Narinig iyon ni Luxiao. At naliwanagan ang mga mata niya. Agad niyang sabi, walang hirap dyan. Ako ang tutulong sa iyo. Tinapik niya ang kanyang dibdib. At matatag ang tinig. Matagal na akong naglalakbay sa iba-ibang tribo. Malawak ang ugnayan ko. Kabisado ko ang distribusyon ng mga yaman sa lahat ng tribo. At kaya ko pang buksan ang rutang pangkalakalan sa iba pang tribo. Para matulungan kang magdala ng mga sangkap. At maipakalat ang iyong restaurant. Kapag hinayaan mo akong makakain ng anumang oras ang mga pagkain niluluto mo, gagawin ko ang lahat. Para tulungan kang maipalawak ang restaurant sa buong mundo ng Kanglan. Hindi siya tanga. Ang masasarap na putahe ni Linwan ay hindi lang masarap.
Taglay din nito ang napakalakas na kapangyarihang nagpapagaling. Sa likod nito, may nakatagong napakalaking potensyal. At labis niyang hinahangaan ang lambing at tibay ni Linwan. Pati ang paraan ng pag-isip niya. Natutuwa siyang tulungan ito na matikman ang masasarap na pagkain. At makagawa ng makabuluhang bagay. Bakit hindi? Lihim na nagalak si Linwan. Hindi niya inakala na agad sasagot ng ganito kagusto si Luxiao. Sa tulong ni Luxiao, ang plano niyang pagpapatayo ng restaurant ay tiyak na mas magiging maayos. Basta tulungan mo ako. Ano mang gusto mong kainin sa hinaharap, gagawin ko para sa'yo. Hindi ako tatanggi. Tinitigan ni Gulin si Luxiao. Bagamat may kaunting pagdududa pa rin, ramdam niya rin naman na walang masamang balak si Luxiao. At talagang makakatulong sa Linwan ang kakayahan niya. Tahimik siyang nag-isip sandali. Tapos tumango. Kung gusto mong tulungan si Linwan, mula ngayon, kasama na namin kita. Pero tandaan mo, kapag sinaktan mo si Linwan, o ipinagkanulo mo kami, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Nagkibit balikat si Luxiao. At mapaglarong ngumiti. Ako, si Luxiao, may salita. Kapag nangako akong tutulong sa kanya, hindi ko siya sasaktan. At saka, kung tama ang nakita ko, may kapangyarihang magpagaling ang pagkain ni Linwan. Nakapantay ng kapangyarihang binanggit sa propesya ng Diyos ng mga hayop. Ang pagtulong sa kanya ay pagtulong din sa atin. Lumapit din si Suyan. At bahagyang yumukod kay Luxiao. Mabait ang tinig niya. Ako si Suyan. Ako ang bahala sa pagtiyak ng mga sangkap, mga recipe ng pagkain panggamot at paggabay sa pananampalataya. Mula ngayon, sabay tayong tutulong kay Linwan para maipalawak ang restaurant sa buong mundo ng mga hayop. At upang ganapin ang misyong nakasaad sa propesya, nagpakita rin si Wen Heng ng maamong ngiti at tumango kay Luxiao. Ako si Wen Heng. Ako ang bahala sa mga sugatan, mga bata at mga matatanda. Mula ngayon, pakialagaan mo rin kami. Tumingin si Luxiao sa mga taong nasa harap niya. Sa matibay na pagbabantay ni Gulin, sa talas ng isip at kabaitan ni Suyan, sa lambing at kabutihan ni Wen Heng, at sa matatag ngunit maamong pagkatao ni Linwan, hindi niya napigilang makaramdam ng pag-aari at pagiging kabilang. Umiti siya, at gumaan ang kanyang tono. Mula ngayon, magkakampi na tayo. Tulong-tulong tayo kay Linwan, para maipalawak ang kanyang restaurant, sa buong mundo ng mga hayop. Pinangasiwaan ni Gulin ang mga beastman ng tribo, para itayo ang pangunahing gusali ng restaurant. Gumamit sila ng pinakamatitibay na kahoy upang magtayo ng maluwag at mataas na gusali. At binalutan ang bubong ng makapal na balat ng hayop, para mahadlangan ang hangin at ulan. At manatiling mainit. Si Suyan naman ay abala sa iba't ibang dako. Sinusuri ang mga sangkap, at pumipili ng mga halamang gamot at karne ng hayop na may pinakamalakas na bisa sa pagpapalusog. Pinaganda rin niya ang mga recipe ng pagkain panggamot, at itinakda ang mga tuntunin at menu ng restaurant. Si Wen Heng naman ang nag-aayos ng loob ng restaurant. Nilalatagan ng malalambot na balat ng hayop ang sahig, at maingat na inilalagay ang mga tapayang luwad at mga bangkong kahoy. Naglaan pa siya ng isang sulok, pup na para sa mga bata at matatanda, para mas madaling alagaan. Agad na umalis si Luxiao. Pupunta siya sa iba-ibang tribo para ayusin ang kalakalan, makipag-ugnayan sa mga taga-suplay ng sangkap, at ayusin ang pagpapadala ng mga sangkap. Kasabay nito, hindi rin nalilimutan ang paghimok sa mga tao tungkol sa masasarap na putahe ni Linwan at sa nalalapit na pagbubukas ng restaurant ng Kinghe. Si Linwan naman ang mananatili sa gitna ng nayon. Sa gilid, ginagabayan niya ang mga beastman sa tribo na matutong gumawa ng nakagagaling na pagkain, at nagsasanay ng mga kamay para sa restaurant. Habang patuloy din siyang bumubuo ng mga bagong formula ng pagkain para sa paggamot. Gamit ang mga kasangkapan at sangkap na na-unlock ng sistema, gumagawa siya ng mas marami pang uri ng nakagagaling na pagkain. Sopas na buto na nakapagpapagaling, masustansyang fruity at gulay na lambanog, inihaw na karne na may gamot at lugaw na pampalusog para sa mga bata. Bawat putahe ay punong-puno ng masidhing kapangyarihang nagpapagaling. Kayang tumugon sa iba-ibang suliranin ng mga beastman. Nadiskubre ng sistema na ang restaurant na inihahanda ng host ay nakakatanggap ng malaking suporta mula sa mga beastman. Lakas ng pananampalataya beses 500. Malaking pagtaas ng enerhiya ng sistema ng masarap na pagkain. Na-unlock ang isang set ng advanced na kasangkapan sa kusina. Na-unlock ang mga formula. Nilinis na nakapagpapagaling na pagkain una at antas, at pagkain na pampalusog mula sa laman ng core ng beast. Paulit-ulit na tumutunog ang abiso ng sistema. Lalong lumalakas ang kapangyarihang nagpapagaling ni Linwan. Lalong kahanga-hanga rin ang bisa ng mga pagkain ginagawa niya sa pagpapagaling. Dumadating ang mga beastman para tumulong. Pati ang mga beastman mula sa kalapit na mga tribo na nakarinig ng balita. Lahat ay gustong tikman ang masasarap na putahe ni Linwan, at maranasan ang pagpapalusob ng kapangyarihang nagpapagaling. Mas lalo rin silang tumitibay ang loob at pananalig kay Linwan. Sila mismo ang voluntaryong tumutulong sa paghahanda ng restaurant. Nag-aambag sila ng sariwang sangkap, makakapal na balat ng beast, pati iba-ibang uri ng mineral.
Dahil sa paghahanda para sa restaurant ng Kinghe, lalo pang umiinit at nagiging mas masigla ang buong tribo ng Kinghe. Mas marami ng ngiti sa mga mukha ng mga beastman. Mas kaunti na ang alitan. At mas lalong tumatatag ang katawan. Malaki rin ang pagtaas ng tsansa ng kaligtasan ng mga bata. Ang buong tribo ay napuno ng init at pag-asa. Ngunit ang init at pag-asang ito ay lubusang nagpagalit sa Panginoon ng gabing walang hanggan na nasa kailaliman ng kadiliman. Ngunit ang init at pag-asang ito ay lubusang nagpagalit sa Panginoon ng gabing walang hanggan na nasa kailaliman ng kadiliman. Malinaw na nararamdaman ng Panginoon ng gabing walang hanggan, na lalo pang lumalakas ang kapangyarihang nagpapagaling sa katawan ni Linwan. At lalo ring tumitibay ang pananalig sa kanya ng lahat ng beastman sa buong mundo. Ang mga beastman na kanyang pinagaling ay unti-unting nawawala ng sakit at galit sa puso. At dahil doon, labis na humihina ang kanyang kapangyarihan. Mas lalong naggangalit ito dahil si Linwan ay nasa mismong paghahanda ng restaurant. At gusto niyang ipakalat ang nakagagaling na pagkain nito sa buong mundo ng mga beastman. Ibig sabihin, tuluyan niyang puputulin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. At ganap na dudurugin ito. Napakasama. Hamaking babae. Matapang kang baligtarin ang malaking plano ko. Ang tinig ng Panginoon ng gabing walang hanggan ay malamig at nakakakilabot hanggang buto. Puno ng dahas at kabaliwan. Ipaparanas ko sa iyo. Ipaparanas ko sa restaurant mo. At sa lahat ng beastman na naniniwala sa iyo. Ang tuluyang pagkalugmok sa kadiliman. At hindi na kailanman makakaahon pa. Ginamit nito ang buong pinagmumulan ng kadiliman. At nilamon ng ubos-ubos ang natitirang sakit, galit, at takot sa mundo ng mga beastman. Nakapagbunga ito ng mahigit 100 anino ng mga beast. Mas mabagsik pa ang mga aninong beast na ito kaysa noon. At mas lalo pang nag-umapaw ang kadilimang galit sa kanilang katawan. Ang mga beastman na nakagat nila ay agad na malalason ng husto. Magwawala at magiging uhaw sa dugo. At maaari pang ang bumaligtad at kalabanin ang sarili nilang kasama. At maging tau-tauhan ito. Bukod dito, sa dilim, pumili rin ang Panginoon ng gabing walang hanggan ng ilang beastman na lubhang baog sa galit at nasira ang pagkatao. At binigyan sila ng kapangyarihang madilim para maging mga alipores niya. Pinangunahan ng mga aninong beast na ito ang pagsalakay mula sa iba-ibang panig patungo sa tribo ng Kinghe. Kasama ang mga tribong nasa paligid na sumusuporta kay Linwan. Nagpasimuno ng paglusob ang mga tribong gustong makatikim ng nakagagaling na pagkain. Simple lang ang plano nito. Wasakin ang restaurant ni Linwan. Patayin ang mga beastman na gumaling na. Palakihin ang alitan sa loob ng tribo. At palalain ang takot at galit ng mga beastman. Hayaan mong muling mapawi ng sakit at dilim ang buong mundo ng mga hayop. Hayaan mong mabilis na maibalik ang lakas nito. At sa huli, lamunin ang buong mundo ng mga hayop. Kontrolin ang lahat. Sa Kinghe tribe ngayon, ang paghahanda para sa restaurant ng Kinghe ay umabot na sa huling yugto. Sa maluwag at maliwanag na silid kainan ay nakahanay ang mga upuang balahibo ng hayop. Sa mga sulok ng dingding ay nakahain ang mga sariwang sangkap. Sa kusina ay kumpleto na ang lahat ng kagamitan. Natuto na rin ang mga babaeng beastman ng tribo na gumawa ng batayang pagkain na nagpapagaling. Kailangan na lang pumili ng magandang araw at opisyal ng magbubukas. Nakaupo si Linwan sa loob ng silid kainan kasama ang 4 na beastman. Pinag-uusapan nila ang mga dapat asikasuhin sa pagbubukas. Si Gulin ang responsable sa kaligtasan ng restaurant sa araw ng pagbubukas. Si Suyan ang naglatag ng mga hakbang para sa pagbubukas. Si Wenheng ang nakatalaga sa pag-asikaso sa mga batang bisita at matatandang darating sa pagbubukas. Si Luxiao naman ang tumutok sa pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na tribo ng beastman. Inaanyayahan nila ang mga ito na dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Kasabay nito ay sinisiguro nila ang supply ng mga sangkap. Lahat ay handa na. 3 araw pa at opisyal na tayong magbubukas. May bahid ng inaasam sa mga mata ni Linwan. Pagdating ng oras, gusto nating lahat ng mga beastman na makarating dito. At malasap ang aming mga pagkaing nagpapagaling. Para maramdaman nila ang init at kagalingan. Huwag kang mag-alala, Linwan. Mahinang hinawakan ni Gulin ang kamay niya. Ngunit matatag ang tinig. Nandito ako. Babantayan kong mabuti ang restaurant. Babantayan kitang mabuti. Babantayan kong mabuti ang lahat ng mga beastman na darating para kumain. Hindi ko hahayaang may sinumang sumira sa ating seremonya ng pagbubukas. Tumango rin si Suyan. Magaan ang tono. Nabasa ko na ang sinaunang tala. Sa araw ng pagbubukas, may darating na mahinang puwersa ng pagpapagaling na makakapagpalakas sa ating mga pagkaing nagpapagaling. At mas marami pang beastman ang makadarama ng kapangyarihan ng pagpapagaling. At unti-unting magtitipon din ang lakas ng pananampalataya. Sa sangkap naman, inayos ko na rin ang lahat. Masyadong kampante ang dating ni Luxiao. Ang mga sangkap mula sa bawat tribo sa paligid ay darating ng nasa oras. Sisiguraduhin kong sapat ang mga sangkap sa araw ng pagbubukas para mabusog at masiyahan ang bawat beastman na darating. Nagpakita rin si Wenheng ng banayad ng ngiti. Handa na rin ako. Aalagaan ko ng mabuti ang mga bata at matatanda para maramdaman nila ang init sa restaurant at hindi nila maramdaman ang anumang pagkapahiya. Tiningnan ni Linwan ang 4 na beastman sa tabi niya.
Puno ng init at tatag ang puso niya. Kapag nariyan sila, wala siyang kinatatakutan. Naniniwala siyang tiyak na magiging maayos ang pagbubukas ng King He Restaurant. Ang mga pagkain niya ay tiyak nakakalat sa buong mundo ng mga hayop. Tiyak na matutupad niya ang misyon sa hula. Pagpapagaling sa lahat ng lahi. At pagharap sa dilim. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalakas na ungol ang umalingaw mula sa labas ng tribo. Kasunod nito ang nakakapanindig balahibong sigaw ng takot ng mga beastman. At pati ang halakhak ng mga anino hayop. Palapit ng palapit ang mga tunog. At mas lalo pang dumadami. Masama ito. Mga anino hayop. Napakaraming anino hayop. May mga beastman pang kinokontrol. Inaatake nila tayo. Nagbago ang mukha ni Gulin. Agad siyang tumayo. At sa isang kisap mata ay pinakawalan niya ang nakapangingilabot na presensya sa buong paligid. Hindi maganda. Nagsimula na ang malakihang paglusob ng Panginoon ng gabing walang hanggan. Naging mas matalim ang mukha ni Suyan. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa pintuan ng silid kainan. Tumingin siya sa direksyon ng labas ng tribo. Matigas ang boses. Mahigit 100 anino hayop. At mga beastman na kontrolado ng madilim na kapangyarihan. Magsalakay sa 4 na direksyon. Dapat sa ating restaurant ang target. Kasama rin si Linwan. Pinigil na rin ni Luke Xiao ang dating arogante niyang asal. Nagiging mas mabangis ang tingin niya. Pinigil na rin ni Luke Xiao ang dating palalo niyang asal. Nagiging mas mabangis ang tingin niya. Hindi ko inasahan. Dumating siya ng ganito kabilis. Mukhang ayaw niyang maging maayos ang pagbubukas ng ating restaurant. Agad na tumayo si Wen Heng at humarang sa tabi ni Linwan. Bagamali kabado, matatag pa rin ang tinig niya. At Linwan, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng mga halimaw ng anino. Malalim na huminga si Linwan. At pinakalma ang gulong nasa dibdib. Naging mas matatag ang mga mata niya. Alam niya, mas malala ang krisis ngayon kaysa noong nakaraan. Mas matindi pa. Mahigit 100 halimaw ng anino. At mga beastman na nakokontrol. Kapag nabasag ang depensa ng tribo, hindi lang ang restaurant ang gigibain. Mga naparito para tumulong. Mga beastman ding naghihintay sa pagbubukas. Ay masasaktan din. Huwag kayong mataranta. Tumayo si Linwan. Matatag ang tinig. Pinagmasdan niya ang 4 na beastman. At inatasan ang bawat isa ng kanya-kanyang tungkulin. Si Gulin ang mamuno sa mga beastman na mandirigma ng tribo. Kasama ang lahat ng kayang lumaban. Bantayan ang depensa ng tribo. Patayin ang mga halimaw ng anino at ang mga beastman na nakokontrol. Protektahan ng maigi ang mga bata at matatanda. At ang mga beastman na naparito para tumulong. Si Suyan ang mamamahala sa pagya. Ang mga beastman na hindi pa nakokontrol ay tipunin ang kanilang lakas ng pananampalataya. Kasabay nito, paghusayin at linisin ang formula ng pagkaing nagpapagaling. Upang mas lalong lumakas ang epekto ng pagkain. At maging mas matindi. Si Wen Heng ang mamumuno sa mga beastman ng tribo. Para bantayan ang restaurant. At asikasuhin ang mga sugatan, mga bata, at matatanda. Kasabay ng pagpapalaganap ng masaganang pagkain na nagpapagaling. Para sa mga kasama sa unahan. Upang mapawi ang kanilang mga sugat. At linisin ang mabigat na usok ng karahasan sa kanilang mga katawan. Agad na pumunta si Luke Xiao sa mga karatig na tribo. Ipaalam sa mga yon. Sa mga beastman na paparito para sa seremonya ng pagbubukas. Napansamantala muna silang maghintay. Kasabay nito, pakilusin ang lahat ng mapakikilos na yaman. At agad na pabalikin upang sumuporta sa atin. Bantayan din ang ruta ng pagdadala ng mga sangkap. Tiyaking ang ating mga sangkap ay hindi masisira ng mga halimaw ng anino. Mabuti. Sabay-sabay na tumango ang 4 na beastman. Matatag ang tinig. Ni kaunti ay walang pag-aalinlangan. Tandaan niyo, hindi tayo isang hukbo na lalaban mag-isa. Banayad ang tinig ni Linwan. Ngunit punong-puno ng lakas. Ang aking pagkain. Ang magiging pinakamakapangyarihang sandata natin. Ang inyong pagprotekta. Ang magiging pinakamatibay nating panangga. Hanggabi magkakaisa tayo. Siguradong kaya natin. Talunin ang mga tauhan ng Panginoon ng gabing walang hanggan. Protektahan ng maigi ang ating restaurant. At ang mga taong nasa tabi natin. Pagkasabi niya noon, lumingon si Linwan. At mabilis na pumasok sa kusina. Kunin ang lahat ng pinakamataas na antas na sangkap at panimpla. Gamitin ang lakas ng pagpapagaling ng sistema. Kasama ang beastman mula sa buong mundo. Ang pinagsama-samang lakas ng pananampalataya. Mabilis na ihanda ang linis na pagkain. Alam niya sa pagkakataong ito, kailangan niyang pabilisin pa ang kilos. Makagawa ng sapat na daming linis na pagkain. Para matulungan ang mga kasangga sa harapan ng labanan. Para mailigtas ang mga beastman na kinokontrol. At maprotektahan ang lahat ng ito. Nagbago si Gulin at naging anyo ng puting tigre na kumikidlat. Isang nakabibinging paggangalit. Isang nakakayanig na alulong. Nagbago si Gulin at naging anyo ng puting tigre na kumikidlat. Isang napakalakas na alulong. Bigla siyang tumalon. Mabilis siyang dumausdos patungo sa labas ng kampo. Ang mga mandirigmang beastman ng tribo. At lahat ng kasangga na kayang lumaban. Ay sabay-sabay ding nag-anyong beast. Sumunod sa likuran ni Gulin. Sumugod sa hanay ng mga beast ng anino.
Sumabog muli ang isang matinding labanan. Nakatayo si Suyan sa mataas na bahagi ng kampo. Gumawa ng dalawang kamay ng palatandaan. Ginabayan ang lahat ng di pa kontroladong beastman. Ipinagsama ang kanilang lakas ng pananampalataya. Bumuo ng isang bugso ng mainit na liwanag na ipinadala patungo sa kusina upang basbasan si Linwan at yaong mga linis na pagkain na kasalukuyang ginagawa. Pinamunuan ni Wenheng ang mga beastman ng kampo na nagbabantay sa silid kainan habang inaalagaan ang mga sugatan, bata at matatanda. Dahan-dahan at maingat. Ipinapasa ang mga linis na pagkain na inihanda ni Linwan sa mga kamay ng mga kasangga sa harapan ng labanan. Bawat kasangga na nakatikim ng linis na pagkain ay mabilis na nalilinis ang masamang enerhiya sa katawan at agad na naghihilom ang mga sugat sa kanilang katawan. Lalong lumakas ang lakas sa labanan. Mas matapang nilang nilalansag ang mga beast ng anino. Samantala, nagkaroon ng anyo ng mabangis na leopardo ng apoy ang isang beastman. Napakabilis ng galaw. Sa isang kisap mata ay sumambulat palabas ng kampo. Mabilis na tumakbo patungo sa mga kalapit na kampo. Kailangan niyang agad kumilos at magtipon ng suporta upang bantayan ang daan ng pagdadala ng pagkain at agad na maibalik ang suporta para sa lahat. Suportahan si Linwan. Sa loob ng kusina, abalang-abala at matatag ang anyo ni Linwan. Ang liwanag ng apoy ay tumatanglaw sa kanyang mukha. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi at tumutulo sa mga sangkap. Ngunit hindi siya tumigil kahit sandali. Mabilis ang kanyang dalawang kamay sa pagbaliktad, pagprito, at pagpapakulo. Bawat piraso ng linis na pagkain ay may dalang matinding lakas ng pagpapagaling at lakas ng pananampalataya na naglalabas ng mainit na liwanag at ang bango ay kumakalat sa buong kampo. Hanggang umabot pa sa mismong larangan ng labanan sa unahan na kinagat ng beast ng anino. Ang mga beastman na malapit ng masakmal. Nang maamoy ang samyo na yon, unti-unting luminaw ang kanilang mga mata. Ang mga kasangga sa harapan ng labanan na nakakain ng linis na pagkain ay lalong lumakas ang lakas sa labanan. Umaatungal habang sinusugpo ang mga beast ng anino. Ang mga bata at matatanda sa kampo na nakakain ng linis na pagkain ay naging mas malakas ang katawan. Lalong tumatag at lumakas ang katawan. Naging mas malakas ang katawan. Lumabas sa kanyang mukha ang isang panatag ng ngiti. Sa gitna ng madilim na kailaliman, naramdaman ng Panginoon ng walang hanggang gabi ang sarili niyang mga alagad ay isa-isang napapatay. At ang mga beastman na kinokontrol ay isa-isa ring gumagaling at nagigising. Mabilis nang humihina ang kanyang kapangyarihan. Binitiwan niya ang isang sigaw. Isang paggangalit na puno ng galit at matinding kawalan ng pag-asa. Galit na galit. Sobrang bigat ng dalamhati, halos umaapaw na. Hindi. Hindi ako maaaring matalo. Linwan, hindi kita kailanman palalampasin. Linwan, hindi kita kailanman palalampasin. Hindi siya makapapayag. Na muling masira ang sariling plano ni Linwan. Hindi siya makapapayag. Na unti-unting maubos ang sariling lakas dahil kay Linwan. Hindi ito makapapayag. Na manatili lagi sa pinakamalalim na dilim. Na hindi makontrol ang buong mundo ng mga hayop. Nagpasya siyang sumugal ng husto. Nagamitin ang huling bakas ng sariling kapangyarihan ng dilim. At magtipon ng isang haliging itim na liwanag. Patungo sa tribo ng Kinghe. Patungo sa kusina ni Linwan. Nang buong bilis. Kailangang personal niyang patayin si Linwan. At wasakin ang kanyang kusina. Wasakin ang lahat ng nakapagpapagaling na masasarap na pagkain. At tuluyang putulin ang pag-asa ng buong mundo ng mga hayop. Sa sandaling iyon, ang laban sa unahan ay umabot na sa matinding yugto. Sugatan man ng todo si Gulin, ay nanatili pa ring matatag. Ngunit napakarami pa rin ng mga anino na nilalang at ng mga nilupig at kinokontrol ng mga hayop na patuloy na sumusugod. Dahan-dahan nang humihina ang kanyang lakas. At ang galit sa loob niya ay unti-unting umaapaw. Naihanda na ni Linwan ang huling piraso ng pagkaing nagpapagaling. Napaangat siya ng tingin. At nakita niya ang isang madilim na haliging itim na may dalang masinsing dilim at galit mula sa kalangitan na mabilis na humahagibis patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang haliging iyon, na malamig at masama, ay may taglay na kapangyarihang kayang gumiba ng langit at lupa, na tila pinapako siya sa kinatatayuan at nagpausbong sa puso niya ng bahid ng lamig. Alam niya na ito na ang huling atake ni Panginoon ng walang hanggang gabi. Huminga ng malalim si Linwan, walang kahit anong pag-atras. Kinuha niya ang huling piraso ng pagkaing nagpapagaling. Lahat ng kapangyarihan ng pananampalataya at lahat ng kapangyarihang nagpapagaling ay ibinuhos niya rito. Pagkatapos, itinaas niya ang pagkaing nagpapagaling na yon at mabilis na humakbang palayo sa haliging itim na liwanag. Panginoon ng walang hanggang gabi, ang iyong mga balak ay nagtatapos na rito. Ang iyong mga balak ay nagtatapos na rito. Ang boses ni Linwan ay banayad ngunit matatag, na umalinggaw sa buong larangan ng labanan. Hindi kita hahayaang manakit pa ng sinuman sa tabi ko. Hindi kita hahayaang wasakin ang restoran ko. Hindi kita hahayaang hilahin ang buong mundo ng mga hayop sa dilim. Nakita ni Gulin ang haliging itim na liwanag. At ang anyo ni Linwan ay bakas ang bahid ng takot. Umungol siya.
at ibinuhos ang buong lakas. Patungo sa kinaroroonan ni Lin Wan ng buong bilis. Lin Wan, Huag, Su Yan at Wen Heng, at pati ang lahat ng kasalukuyang lumalaban, at nagpapagaling na mga hayop, ay nakita rin ang haliging itim na liwanag. Nakita rin nila ang anyo ni Lin Wan. Isa-isa silang umatungal, at gustong sumugod para protektahan si Lin Wan. Ngunit nanatiling matatag si Lin Wan, at naglakad patungo sa haliging itim na liwanag. Alam niya na sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Isa siya sa mga tadhanang nakatakdang magpagaling sa lahat ng lahi. Ang taong naging bagong Diyos-Diyosan ng mga hayop. Siya ang pag-asa ng buong mundo ng mga hayop. Kailangan niyang pangalagaan ang lahat ng ito. Lalong papalapit ang itim na haliging liwanag. Ang masinsing unos ng dilim. Halos lamunin siya nito. Pero nananatiling hindi umaatras si Lin Wan. Itinaas niya ang dalisay na pagkain na nasa kamay niya. At buong taas niya itong itinaas. Malakas niyang binigkas. Ang mga sumpang naiwan sa balat ng toro. Ginagamit ang pagkain bilang talim. Ginagamit ang pananampalataya bilang kalasag. Pagkain na nagpapagaling sa buong lahi at nagpoprotekta. Pinapangalagaan ang mundo ng mga hayop. Nagising ang kapangyarihang nagpapagaling. Pagkatapos niyang magsalita, ang dalisay na pagkain na yon, biglang nagliwanag ng nakakasilaw. Ang mainit na kapangyarihang nagpapagaling, at ang pananampalataya ng buong mundo ng mga hayop, na nagtipon at nagsama-sama. Bumuo ng isang napakalaking haligi ng liwanag at ningning. Humataw ito pataas sa itim na haligi ng liwanag. Ang liwanag at ang dilim. Sa kalangitan ng tribo ng Qinghe, nagbanggaan ng matindi. Bumuga ng ugong na nakakabingi. Ang buong mundo ng mga hayop ng Kanglan ay nanginginig ng matindi. Ang nakakasilaw na puting liwanag. Ang nagtaboy sa mga anino sa pagitan ng langit at lupa. Ang mainit na halimuyak ng kapangyarihang nagpapagaling. Kasabay ng paglawak ng liwanag. Umabot sa bawat sulok. Kahit sa pinakaliblib na dako, bawat isang beastman ay nakadama ng init at lakas na ito. Ang unos sa itim na haligi ng liwanag. Unti-unting nilalamon ng kapangyarihang nagpapagaling sa liwanag. Unti-unting nililinis. Nang nawala ang nakakapigil na bigat ng pagwasak at paglipol. Unti-unti ring humina. Ang sigaw ng Panginoon ng gabing walang hanggan, na nagmumula sa itim na haligi ng liwanag, ay puno ng sakit at puot. Hindi niya inakala na ang kapangyarihang nagpapagaling ni Lin Wan, kasama pa ang pananampalataya ng buong mundo ng mga hayop, ay magiging napakalakas hanggang sa puntong ito, na kaya pala siyang pigilan ng todo, hanggang mapilitan siyang ibuhos ang lahat ng mayroon siya. Ang pinagmulan ng itim na kapangyarihang naipon sa kaibuturan. Hindi. Impossible. Ikaw na isang munting babae. Paano ka magkakaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan? Ang tinig ng Panginoon ng gabing walang hanggan ay paos at nagngangalit. Ako ang pinagmumulan ng kapahamakan sa buong mundo ng mga hayop. Hindi mo ako matatalo. Lulunukin kita. Lulunukin ko ang lahat ng pananampalataya. Lulunukin ko ang buong mundo ng mga hayop. Lulunukin kita. Lulunukin ko ang lahat ng pananampalataya. Lulunukin ko ang buong mundo ng mga hayop. Buong lakas niyang pinilit, at pinukaw ang natitira pang pinagmumulan ng dilim. Sinubukang patibayin ang itim na haliging liwanag, at wasakin ang hadlang ng liwanag. Pero lahat ay nauwi rin sa wala. Ang dalisay na pagkain sa kamay ni Lin Wan, na naglalabas ng mas lalo pang nakakasilaw na liwanag. Ang pananampalataya ng buong lahi ng mga beastman, parang rumaragas ang alon na walang tigil, na nagtitipon sa haliging liwanag, at sinusuportahan ng kapangyarihang nagpapagaling. Unti-unting nilululon ang itim na haligi ng liwanag. Habang nililinis ang unos sa loob nito, buong lakas na sumugod si Gulin, patungo sa tabi ni Lin Wan, nagbalik sa anyong tao. Hindi inalintana ang mga sugat sa kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya. Naglalagablab ang init sa palad niya. Ang bigat na may kasamang kulog at nitnit ng puting tigre. Ngunit kasing gaan at kasing lambot ng ulap. Takot siyang baka masaktan siya kahit bahagya. Lin Wan, sasamahan kita. Ano man ang mangyari, sabay natin itong haharapin. Hinding-hindi kita hahayaang lumaban mag-isa. Ang galit na nasa loob niya. Matagal nang napawi ng kapangyarihang nagpapagaling. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis ding naghihilom. Sa sandaling ito, iisa na lang ang nasa isip niya. Ang protektahan si Lin Wan. Ang pangalagaan ang liwanag na ito. Ang bantayan ang buong mundo ng mga hayop. Su Yan at Wen Heng. Kasama rin ang nagmamadaling bumalik na si Lu Xiao. Sunod-sunod ding dumating sa tabi ni Lin Wan. Sabay silang tumayo. Mahigpit siyang binabantayan. Nagbuo ng mudra si Su Yan gamit ang magkabilang kamay. At ipinagpatuloy ang paggabay. Sa lakas ng pananampalataya ng buong mundo ng mga hayop. Upang mas lalong luminaw at kuminang ang liwanag. Ginamit ni Wen Heng ang sarili niyang kapangyarihang magpagaling. Para balutin si Lin Wan. At maibsan ang kanyang pagod. Para punuan siya ng lakas. Malinaw niyang nararamdaman na si Lin Wan ay inuubos na ang sarili niyang lakas. At pinapasan ang sarili niyang kalooban. Para buhatin ang buong haliging liwanag. Matalim at mainat na nagmasid si Lu Xiao sa paligid.
para hadlangan ang anino ng halimaw na makalusot at makasakit. At matisod at masugatan si Linwan. Kasabay nito, pinakikilos din niya ang suporta ng mga karatig na tribo, upang matiyak na ang laban na ito ay tuluyang mananalo. Linwan ate, laban lang. Nasa tabi mo kaming lahat. Malambot pero matatag ang tinig ni Wen Heng. Puno ng pag-aalala at paggalang ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Linwan. Madarating na ang suporta ng mga karatig na tribo. Tiyak na matatalo natin ang Panginoon ng gabing walang hanggan ng tuluyan. Ang tono ni Luxiao ay wala ng bakas ng dating kawalang ina, kundi mas mabigat at mas matatag. Nanatiling matatag si Linwan. Patuloy pang nagtitipon ang lakas ng pananampalataya. Hindi ka nag-iisa. Nasa tabi mo ang lahat ng mga taong hayop sa buong mundo. At nananampalataya sa iyo. Malumanay ang tinig ni Suyan. Ngunit may dala itong napakalakas na kapangyarihan. Nadarama niya ang hininga ni Linwan na unti-unting nagbabago at tumutungo sa direksyon ng sinaunang Diyos ng mga hayop. Dahan-dahang naglilipat anyo. Nadama ni Linwan ang pagprotekta ng 4 na taong hayop sa kanyang paligid. Naramdaman niya ang lakas ng pananampalataya na nagtipon mula sa buong mundo ng mga hayop at ang malambot na kapangyarihang magpagaling ni Wen Heng. Nadama rin ni Linwan ang pagprotekta ng 4 na taong hayop sa kanyang paligid. Naramdaman niya ang lakas ng pananampalataya na nagtipon mula sa buong mundo ng mga hayop at ang malambot na kapangyarihang magpagaling ni Wen Heng. Biglang nabawasan ng husto ang bigat sa kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Gulin at tumingala sa 4 na kasama sa kanyang tabi. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng isang ngiting banayad ngunit matatag. Salamat sa inyo. Dahil nasa tabi ko kayo. Wala akong kinatatakutan. Malalim siyang huminga at ipinikit ang 2 mata. Lahat ng kanyang pansin ay itinutuon sa nilinis na espiritong pagkain sa kanyang mga kamay. Ipinasok niya ang kanyang sariling kalooban sa loob ng kapangyarihang magpagaling at lakas ng pananampalataya. Hindi na siya basta-basta para lamang. Bantayan ang sarili mong restoran. Bantayan mo ang mga taong nasa tabi mo. Higit sa lahat para maprotektahan ang buong mundo ng mga hayop ng Kanglan. Protektahan ang lahat ng may dinaranas na sakit at dalamhati. Ang mga beastman na pinipigil ng galit at paghihirap. Tapusin ang misyong itinakda sa hula. Maging yaong makapagpapagaling sa lahat ng lahi. Ang bagong beast god na magbabantay sa mundo ng mga hayop ng Kanglan. Natukoy na matatag ang kalooban ng may-ari. Nagtitipon ang lakas ng pananampalataya ng buong mundo ng mga hayop. Panghuling pag-activate ng sistema ng pagpapagaling. May-ari na si Linwan. Ganap nang nagising ang kapangyarihang nagpapagaling. Kapag ang sinaunang pamana ng beast god ay tunay na nakaayon, nagsisimula ng magising ang kapangyarihan ng beast god. Ang tunog na babala ng sistema. Umalinggaw sa loob ng isip ni Linwan. Kasabay nito, unti-unting nagningning ang banayad na gintong liwanag sa kanyang katawan. Ang guhit ng sinaunang beast god, unti-unting lumitaw mula sa kanyang dibdib, at lumaganap hanggang sa buong katawan. Ito ay isang makinang na puting Diyos na ibong nakabuka ang pakpak. Sumasagisag sa pag-aruga, paggaling at pagprotekta. Ito mismo ang anyong totoo ng sinaunang beast god. Sa sandaling lumitaw ang guhit, ang kapangyarihang nagpapagaling sa katawan ni Linwan. Biglang sumirit ang purified na healing food sa kanyang kamay. Nagbuga ng mas maningning na liwanag. Ang liwanag at haligi ng liwanag ay lalo pang tumibay. Parang isang makinang na dragon ng liwanag. Sumugod patungo sa itim na haligi ng dilim. Crack-crack. Ang itim na haligi ng dilim, sa ilalim ng dagok ng liwanag na haligi, nagsimulang magkaroon ng mga bita. Ang dilim sa loob ay mabilis na nalilinis, at naglaho ng walang bakas. Ang ungol ng Panginoon ng gabing walang hanggan, ay lalo pang nanghina, at lalo pang lumubha ang sakit. Ang pinagmumulan ng kanyang dilim, ay unti-unting nilalamon, nililinis. Ang kanyang kamalayan ay unti-unti na ring lumalabo. Hindi ako papayag. Ang tinig ng Panginoon ng gabing walang hanggan, ay paos at puno ng kawalang pag-asa. Pababagsakin ko ang mundo ng mga hayop kasama ko sa dilim. Ginawa niya ang huling pagsisikap, at inipon ang lahat ng natitira niyang pinagmumulan ng dilim, at buong lakas itong pinasabog. Sinubukang igupo kasama ng liwanag na haligi. Sinubukang hilahin pababa ang buong tribo ng Kinghe. Kahit ang buong mundo ng mga hayop, sa kailaliman ng dilim. Masama. Papasabugin niya ang pinagmumulan ng dilim. Masama. Papasabugin niya ang pinagmumulan ng dilim. Biglang nagbago ang mukha ni Gulin. Sa isang kisap mata, mahigpit niyang niyakap si Linwan sa kanyang mga bisig. Sa isang iglap, umabot sa sukdulan ang bigat ng nakapaligid sa kanila. Upang mapigilan ang pagsabog ng pinagmumulan ng dilim, at ang dagok ng pagsabog. Suyan at Wen Heng. Nagmadali rin sina Luxiao at iba pa sa tabi ni Linwan, at ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas. Bumuo ng matibay na pananggalang, bilang pagprotekta kay Linwan. Pagprotekta sa mga beastman sa kanilang likuran. Pagprotekta sa nalalapit ng magbukas na restoran ng Kinghe. Mahigpit na niyakap ni Gulin si Linwan sa kanyang mga bisig. Nararamdaman ang proteksyon ng 4 na taong nasa tabi niya.
Nararamdaman ang lakas ng pananampalataya ng buong mundo ng mga hayop na nagtitipon sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. At sa kanyang mga mata ay kumislap ang makinang na gintong liwanag. Matyaga ngunit banayad ang tinig. Panginoon ng gabing walang hanggan, magising ka na. Ang kahulugan ng mundo ng mga hayop, hindi ito sakit at pagpatay, kundi init at pag-aalaga. Ito ang pag-asa na walang humpay na umuusbong. Ako ang gagamot sa iyong dalamhati. Ako ang maglilinis sa iyong sama ng loob. Huwag ka nang magpumilit pa. Pagkasabi nito, itinulak ni Linwan palayo ang yakap ni Gulin. Itinaas ang halamang panlinis na nasa kanyang kamay. Ang kapangyarihang hayop na magigising. Buong-buong ibinuhos dito. Halamang panlinis. Bigla itong naging isang nakakasilaw na ulan ng liwanag. At bumagsak. Tinakpan ang buong tribo ng Kinghe. Tinakpan ang buong larangan ng labanan. Maging ang buong mundo ng mga hayop ng Kanglan ay natakpan. Ang liwanag na ito, may dalang masidhing kapangyarihang magpagaling. At kapangyarihan ng pananampalataya. Kasabay ng nakapagpapalusog na lakas ng Diyos ng mga hayop. Bumaba sa bawat katawan ng mga tao hayop. Bumaba sa bawat pulgada ng lupa. Bumaba sa bawat nilalang na nasa anino. Bumaba sa pinagmumulan ng itim na dilim na malapit ng sumabog. Muling naganap ang himala. Ang mga nilalang na anino na parabang isdang nakalusot sa lambat. Naabutan ng liwanag. Sa isang kisap mata na linis. Naglaho ng walang bakas ang itim na sama ng loob sa kanilang katawan. Ang dati nilang maitim na anyo ay naging banayad. Hindi na ito nakakapinsala. Sabay-sabay na yuko. Patungo sa direksyon ni Linwan. At nagpakita ng pagsuko. Ang mga tao hayop na kontrolado ng itim na puwersa. Naabutan ng liwanag. Ang itim na sama ng loob sa loob nila ay lubusang nalinis. At ganap na nagising ang kamalayan. Sabay-sabay na lumuhod sa lupa. Patungo sa direksyon ni Linwan. Malakas na tinawag si Ginang Linwan. Puno ng pasasalamat at paggalang ang kanilang mga mata. Ang mga sugatang tao hayop. Naabutan ng liwanag. Agad na nagsara ang mga sugat. Malaki ang itinaas ng kanilang lakas ng katawan. Napuno ng lakas ang buong katawan. Ang pinagmumulan ng itim na dilim na malapit ng sumabog ay binalot ng liwanag. Unti-unting nalinis. At hindi na nagtataglay ng kapangyarihang makasira ng langit at lupa. Dahan-dahan itong naglaho. Isang hiblang mahina at mapanglaw na hininga. Nalubusang sinipsip ng liwanag. At naglaho ng walang bakas. Sa kailaliman ng dilim, unti-unting luminaw ang kamalayan ng Panginoon ng gabing walang hanggan sa pag-aruga at paglilinis ng liwanag. Naramdaman nito ang matagal nang nawalang init. Naramdaman ang kapayapaan na walang sakit at walang sama ng loob. Sa wakas ay naunawaan nito. Ang puwersang matagal na nitong hinahabol. At ang kapangyarihang nais nitong angkinin ay pawang mali. Ito ang pinagmumulan ng negatibong puwersa sa mundo ng mga hayop. Ngunit bahagi rin ito ng mundo ng mga hayop. Ang pag-iral nito ay hindi para magwasak, kundi para mapagaling, para mamuhay kasama ng liwanag. Linwan, salamat sa iyo. Ang tinig ng Panginoon ng gabing walang hanggan ay naging banayad at payapa. Wala nang kahit kaunting bangis o pagkabaliw. Ako nga, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaang lamunin ng sakit at sama ng loob ang aking mga mata. Hindi ko dapat naisin na wasakin ang mundo ng mga hayop. Mula ngayon, nais kong maglaho sa pagitan ng langit at lupa. At maging lakas na magpapalusog sa mundo ng mga hayop. Upang tumbasan ang aking pagkakamali. At bantayan ang langit at lupain ito. At protektahan ang lahat ng tao hayop. Pagkasabi nito, ang natitirang kamalayan ng Panginoon ng gabing walang hanggan ay naging isang manipis na liwanag. At unti-unting naghalo sa liwanag. Naglalaho sa pagitan ng langit at lupa. Nagiging lakas na nagpapakain at nag-aalaga sa mundong ito ng mga hayop. Pinayayaman ang bawat pulgada ng lupa. Pinapalago ng mas masagana ang mga halamang tumutubo sa mundo ng mga hayop ng Kanglan. Pinapalim at pinatitindi ang lakas na nagpapakain sa mundong ito ng mga hayop. Kasabay ng paglaho ng Panginoon ng gabing walang hanggan. Ang dilim sa pagitan ng langit at lupa ay tuluyang napalayas. Pumatak ang maningning na sinag ng araw mula sa mga ulap. Bumuhos ito sa bawat pulgada ng lupa sa mundo ng mga hayop ng Kanglan. Mainit at maliwanag. Ang halimuyak ng paglunas ay patuloy na kumalat sa langit at lupa at hindi na nawala. Iyon ang halimuyak ng pag-asa. Iyon ang halimuyak ng kagalingan. Iyon ang halimuyak ng pananampalataya. Tapos na ang labanan. Sabay-sabay na tumayo ang mga tao at hayop mula sa lupa. Sumisigaw at humihiyaw. Puno ng iting tagumpay ang kanilang mga mukha. Punong-puno ng galak at matinding saya. Hindi sila nagkasundo pero sabay silang lumapit sa direksyon ni Linwan. Lumuhod sa lupa. Sabay-sabay na sumigaw ng malakas. Mahal na Diyosa ng mga hayop. Malakas ang kanilang tinig. Umugong hanggang sa kalangitan. Kumalat sa buong mundo ng mga hayop ng Kanglan. Bawat isang tao at hayop ay nagsalita ng buong katapatan. Tinatawag ang bago nilang Diyos ng mga hayop si Linwan. Nakatayo si Linwan sa gitna. Ang ginintuang liwanag sa kanyang katawan ay patuloy na kumikislap. Ang guhit ng sinaunang Diyos ng mga hayop ay malinaw na nakaukit sa kanyang katawan. Sa palibot niya ay umiikot ang masaganang lakas ng paglunas at pananampalataya.
Ang kanyang panlabas na anyo ay banayad ngunit makapangyarihan. Marahan ngunit napakalakas. Tiningnan niya ang mga taong hayop na nakaluhod sa harap niya. Tiningnan niya ang 4 na taong hayop na nakatayo magkatabi sa kanyang gilid. At gumuhit sa kanyang labi ang isang marahang ngiting nagdudulot ng ginhawa. Lumapit si Gulin. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Puno ng lambing at paggalang ang kanyang mga mata. Mabigat at taimtim ang tinig. Linwan. Hindi. Diyosa ng mga hayop. Binabati ka namin sa pagising ng kapangyarihan ng Diyos ng mga hayop. At sa pagtalo sa Panginoon ng gabing walang hanggan. Naprotektahan mo ang buong mundo ng mga hayop. Sina Suyan, Wenheng, at Luxiao ay sabay-sabay ding lumapit. Bahagyang yumuko kay Linwan at ang tinig ay puno ng paggalang at katatagan. Binabati namin ang mahal na Diyosa ng mga hayop sa pag-akyat sa tuktok bilang Diyos ng mga hayop. Sagana nawa ang pagpapala sa lahat ng nilalang. Binabati namin ang mahal na Diyosa ng mga hayop sa pag-akyat sa tuktok bilang Diyos ng mga hayop. Sagana nawa ang pagpapala sa lahat ng nilalang. Nais naming habang buhay ay manatili sa tabi ng mahal na Diyos ng mga hayop, upang maging katuwang mo, at bantayan ang mundo ng mga hayop. Bantayan ang restoran ng King He. Bantayan ang lahat ng mga taong hayop. Bahagyang umiling si Linwan. Hindi ako yaong mataas at higit sa lahat bilang Diyos ng mga hayop. Ako pa rin si Linwan. Ako pa rin yaong mahilig magluto ng masarap na pagkain at magpatakbo ng kainan na si Linwan. Itinaas niya ang kamay at marahang inakay ang 4 na taong hayop sa kanyang tabi. Pagkatapos ay muling tumingin sa mga nakaluhod na taong hayop. Banayad pero matatag ang kanyang tinig. Nakapagising ako ng kapangyarihan ng Diyos ng mga hayop. At nakapagtalo sa Panginoon ng gabing walang hanggan. Hindi iyon ako lang ang may gawa, kundi ang inyong pananampalataya. At ang inyong pagprotekta. Iyon ang bunga ng pagkakaisa at sama-samang pagsisikap nating lahat. Mula ngayon, hindi ako mananatiling mataas sa langit. Hindi ako lalayo sa inyo. Ang tingin ni Linwan ay dumaan sa bawat taong hayop. At sa restoran ng King He na malapit ng magbukas. Puno ng paninindigan ang kanyang mga mata. Ipagpapatuloy niya ang pamamahala sa restoran ng King He. At maghahain pa rin ng kanyang mga pagkain na kapagpapagaling. Ipapasa ang mga resipeng nakapagpapagaling sa bawat tribo. Para makakain ang bawat taong hayop ng mainit at nakapagpapagaling na pagkain. At mapawi ang kirot at hinanakit. At mamuhay ng payapa at masaya. Kasama ng mga taong hayop, babantayan niya ang mundong ito. Bantayan ang mundo ng mga hayop ng Kanglan. Upang hindi na muling maghari ang digmaan sa mundo ng mga hayop. Walang pagdurusa. Walang gutom. Walang sakit. Hayaan ang bawat tribo na mamuhay ng payapa. Magtulungan at magdamayan. Hayaan ang lahat ng mga tao ng hayop na makadama ng init at may makasama. At magkaroon ng masaya at matatag na buhay. Hayaan ang mga bata na lumaking malusog. Hayaan ang matatanda na maalagaan sa kanilang pagtanda. Pagkasabi niya nito, mulit na sumigaw ang mga taong hayop. Ang mga iyak at hiyaw ay umalingaw-ngaw hanggang sa kalangitan. Puno ang kanilang mga mata ng pasasalamat at paggalang. Mas tumibay ang kanilang pananalig kay Linwan. Mas naging taimtim pa. Alam nila na ang kanilang bagong Diyos ng mga hayop ay maamo at mabuti, at makapangyarihan, at lagi silang poprotektahan, at laging mananatiling nasa tabi nila. Matiim na tinitigan ni Gulin ang anyo ni Linwan. Puno ang kanyang mga mata ng lambing at pagsuyo. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Matatag ang tinig. Linwan, kahit ikaw man si Linwan, o ang dakilang Diyos ng mga hayop, lagi akong mananatili sa tabi mo at poprotektahan ka. Poprotektahan ang restoran ng King He. Poprotektahan ang lahat ng mga taong hayop. Hindi maghihiwalay at hindi tatalikod. Kami rin. Sabay na nagsalita si Suyan, Wenheng at Luxiao. Matatag ang tinig. Puno ang kanilang mga mata ng katapatan at paggalang. Lagi kaming mananatili sa tabi ng dakilang Diyos ng mga hayop bilang katuwang at tagapagsilbi. Poprotektahan ang mundo ng mga hayop. Gagampanan ang nais ng dakilang Diyos. Hindi magkakahiwalay at hindi magkakawatak-watak. Tiningnan ni Linwan ang 4 na taong hayop sa tabi niya. Tinitigan niya ang mga taong hayop sa harap niya. Napuno ang kanyang puso ng init at paninindigan. Alam niya na ang laban na ito ay simula pa lang ng kanyang pagbabantay sa mundo ng mga hayop. Mahaba pa ang landas sa hinaharap. Pero hindi na siya nag-iisa. May 4 na taong hayop na handang sumuporta. At may pananampalataya at suporta ng lahat ng taong hayop sa buong mundo. Tiyak na maisa sa katuparan niya ang kanyang nais. Nagawing mas maganda ang mundo ng mga hayop ng Kanglan. At mabigyan ng bawat taong hayop ng masaya at matatag na buhay. Bahagyan niyang itinaas ang kamay. At muling lumaganap ang kapangyarihang magpagaling. Bahagyan niyang itinaas ang kamay. At muling lumaganap ang kapangyarihang magpagaling. Pinagyabong ang tribo ng King He. Pinagyabong ang buong mundo ng mga hayop. Sa ilalim ng pagpapala ng kapangyarihang magpagaling, mas tumibay ang bubong ng restoran ng King He. Mas sumagana ang mga halamang tumutubo sa paligid. Sa mga mukha ng mga taong hayop ay sumilay ang masayang ngiti. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. CJ, halika na ang lahat. Malumanay at mainit ang tinig ni Linwan. Pagkaraan ng 3 araw, opisyal nang magbubukas ang restoran ng King He. Sa panahong iyon, ako mismo ang magluluto.
para ihain sa lahat ang pinakamasarap at pinakagumagaling na pagkain. Para matikman ng bawat taong hayop ang aking buong puso. At madama ang init at kaligayahan. Salamat, dakilang Diyos ng mga hayop. Salamat, Linwan. Masayang tumawag ang mga taong hayop. At tumayo mula sa lupa. Puno ng paghihintay at tuwa ang kanilang mga mukha. Tama ang sikat ng araw. At banayad ang simoy ng hangin. Ang bango ng kapangyarihang magpagaling ay gumuguhit sa buong paligid. Tahimik na nakatayo sa gitna ng tribo ng Kinghe ang restoran ng Kinghe. Maluwag at maliwanag. Doon nakaatang ang puso at dugo ni Linwan. Ito ang lupang nagpapagaling sa mga taong hayop. At sentro ng pananampalataya. Simbolo ng pag-asa. Nakatayo si Linwan sa harap ng pintuan ng restoran ng Kinghe. Magkapatong balikat, magkatabing tumayo. Ay ang apat na hindi umaalis at hindi sumusuko, buong lakas na tumutulong sa kanya ng mga beastman. Sa harap ng mga beastman na puno ng taos pusong sigasig. Sa malayo, ang mundo ng mga hayop ng Kanglan ay puno ng siglang umaapaw sa pag-asa. Alam niya na ang kanyang negosyo sa pagkain ay papasok na sa panibagong yugto. At ang kanyang landas bilang Diyos ng mga hayop ay kasisimula pa lamang. Ngunit wala siyang kinatatakutan. Sapagkat taglay niya ang pinakamatibay na pananalig. Ang pinakatapat na mga kasama. Ang pinakamatyagang mga tagasunod. Ang pagkain kayang magpagaling ng lahat. Mula ngayon, sa mundo ng mga hayop ng Kanglan, naroon si Linwan. Naroon ang restoran ng Kinghe. Naroon ang pagkaing may lunas sa puso. Naroon ang magiliw na kasama. Naroon ang matibay na pananampalataya. Wala nang dilim kailanman. Walang sakit, walang gutom, walang sugat. Tanging kapayapaan, kaligayahan, katiwasayan, at pag-asa. Pagkaraan ng 3 araw, opisyal nang nagbukas ang restoran ng Kinghe. Nagsidating ang mga beastman mula sa iba-ibang tribo ng buong mundo ng mga hayop, sabik na makilala siya. Puno ang buong restoran ng Kinghe. Si Linwan mismo ang nagluto. Kasama ang 4 na beastman, kasama ang mga beastman ng tribo. Paghahanda ng sari-saring napakasarap na pagkaing may lunas. Sabaw ng buto na may lunas sa katawan, masustansyang putaheng gulay at prutas, inihaw na karne na gamot ang sangkap, lugaw na pampalusog para sa bata at kubang bahagi, at malinis na pagkaing may lunas. Bawat putahe ay hitik sa masaganang kapangyarihang nagpapagaling, na may dalang damdamin ni Linwan, na may dalang pag-asa ng buong mundo ng mga hayop. Ang mga beastman ay pumila ng mahaba. Puno ng pananabik ang mga mukha. Ang mga beastman na nakatikim ng masarap na pagkain ay nagpakita ng ngiting gumaan at punong ligaya. Punong pasasalamat at paggalang ang mga mata. Ang lakas ng pagpapagaling ay nagpapalusog sa kanilang katawan. Ang lakas ng pananampalataya ay nagpapainit sa kaibuturan ng kanilang puso. Si Gulin ay nakatayo sa pintuan ng restauran. Binabantayan ang bawat beastman na dumarating para kumain. Ang kanyang tingin ay matatag at banayad. Si Suyan ay nasa loob ng restauran, ipinaliliwanag sa mga beastman ang kaalaman sa panggagamot sa pamamagitan ng pagkain. Ginagabayan ang kanilang pananampalataya. Ang tinig ay banayad ngunit matyaga. Si Wenheng ay nasa nakatalagang lugar para sa mga bata at matatanda. Maingat na inaalagaan sila. Nagsasalin ng kanin at nagpupunas ng bibig para sa kanila. Niting malumanay at may dalang kagalingan. Si Luxiao ay mabilis na gumagalaw sa loob ng restauran. Inaayos ang supply ng mga sangkap. At inaasikaso ang mga beastman na mula sa iba-ibang tribo. Mabilis magsalita ngunit puno ng sigasig. Dumampi sa lahat ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng restauran. Mainit at maningning. Ang mabangong samyo ng lunas at mga tinig ng tawanan ay nagsama-sama. At bumuo ng isang awit na pinakanaantig sa puso. Nakatayo si Linwan sa kusina. Tinititigan ang lahat sa kanyang harapan. At sa kanyang mukha ay sumilay ang banayad ng ngiting may ginhawa. Nagtagumpay siya. Naipundar na niya ang sarili niyang restauran. Pinagaling niya ang mga beastman ng buong mundo sa pamamagitan ng pagkain. Tinalo niya ang dilim sa pamamagitan ng pananampalataya. Naging tagapangalaga siya ng mundo ng mga hayop. Natupad niya ang sariling minimiti. Natupad ang sinaunang hula. Sa nalalabing mga taon, palagi siyang mananatili sa tabi ng 4 na beastman. Patuloy na pamamahalaan ang restoran ng Kinghe. Patuloy na lilikha ng pagkaing may lunas. Gagamit ng lambing at lakas upang bantayan ang sandaigdig na ito. Babantayan ang lahat ng mga beastman. Upang ang mundo ng mga hayop ng Kanglan ay mananatiling payapa magpakailanman. Magpakailanman ay masaya. Magpakailanman ay punong pag-asa. At ang restoran ng Kinghe ay magiging walang hanggang lugar ng kagalingan sa mundo ng mga hayop ng Kanglan. Walang hanggang sentro ng pananampalataya. Magpakailanman na itinatag sa gitna ng mundo ng mga hayop. Saksi sa kasaganaan at katahimikan ng mundo ng mga hayop. Saksi sa ugnayan ni Linwan at ng 4 na beastman. Saksi sa kaligayahan at kagandahan ng lahat ng beastman sa buong mundo ng mga hayop.